Manawag Dominican Radio signing on. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang Manawag Dominican Radio o ang dating Radyo Dominico ng Manawag ay itinatag ko po. Ito po si Father Butch Bombasi OP. Parang tayo ay mayroong kasama sa himpapawid o sa radio wave. Kasama si Jesus, si Maria at kami. Ito po ay natatag noong 2008 upang maging kasangkapan sa evangelization, catechesis, sanctification, service at stewardship, Eva Casas, upang ang salita ng Diyos ay ating maipahayag. Ang salita ng Diyos ay ating mapaliwanag. Ang salita ng Diyos ay ating maisabuhay. At ang salita ng Diyos ay maging daan sa paglilingkod at sa pag-aalaga. Ito po ang hangarin ng Manawag Dominican Radio o dating Radyo Dominico ng Manawag. Sa tulong po ng mga paring Dominikano, ito po ay patuloy na maghahatid ng mabuting balita. Nawa ang ating mga kaparian ay magpatuloy sa pagsuporta sa gawaing ito ng Radio Evangelization Ministry. Simulan po ang Manawag Dominican Radio sa tiwala sa Diyos na hindi tayo pababayaan ng Diyos sa tulong ng Inang Maria. Apo bakit? Sinimulan po natin ito na walang-wala kundi nagsimula sa tiwala. Kaya po ang Manawag Dominican Radio ay nagsisimula pong mag-broadcast sa oras ng alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. At ito po ang aming panalangin. Dalawa ang lahat na mga nakikinig at lalong-lalo na ang lahat na mga nag-i-involve sa Radio Evangelization Ministry ay pagpalain na ilayo ang mga equipments sa anumang mga masamang pangyayari. Nawa ang lahat na mga gamitan ay maalagaan. At lalong-lalo na ang mga nagtatrabaho ay lalong pagpalain. At kayo rin, mga nakikinig sa Manawag Dominican Radio, ay lalong pagpalain ng Diyos. At alalahanin po natin ito that something good is going to happen to us, to you, and to everyone. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Mga kasama, ating simula ng araw na ito sa pamagitan ng panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming mapagmahal at makapangyarihan, Ikaw ay aming dinadakila at Ikaw ay aming sinasamba at pinasasalamatan sa isang araw na naman na ipinagkaloob niyo sa amin. Nawa gamitin po namin ang oras, gamitin namin ang kakayahan, gamitin namin ang lahat na binigay mo sa amin sa ikapagpupuri at ikadadakila mo. Pagpalain po ninyo ang Manawag Dominican Radio, ang mga nangangasiwa nito, at ang lahat ng mga tumutulong sa Evangelization Radio Ministry, at ang mga paring Dominikano dito sa Manawag, at lahat ng mga nakikinig sa Manawag Dominican Radio. Naway sa pamagitan ng evangelization ministry ito sa radyo, nawa mapalapit namin ang mga tao sa iyo. Nawa aming may pahayag ang inyong pagmamahal, ang inyong kabutihan, at kasangkapanin po ninyo kami. Ilayo po ninyo kami sa anumang mga masasama, lalong-lalo na ang aming mga kagamitan sa transmitter at sa radio booth. Ilayo po ninyo kami sa anumang mga masama at anumang kapahamakan. Nawa, gamitin namin ito sa pagpapahayag ng iyong salita.
Naniniwala po kami na hindi mo kami pababayaan sa tulong ng aming mahal na ina, Our Lady of Manawag, Apo Bakit. Nawa ang evangelization ministry ng Manawag Dominican Radio ay magpatuloy magpakailanman upang ang salita ng Diyos ay palaging maririnig sa himpapawid, hindi ang salita lamang ng tao. Kaya naniniwala po kami that something good is going to happen to us. Something good is going to happen to me. Something good is going to happen to our listeners. Something good is going to happen. Maraming salamat po. Ang lahat na ito ay hinihingi namin sa tulong ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito po ang inyong lingkod, Father Butch Bobase, OB. Magandang umaga po sa inyong lahat. Manawag Dominican Radio, signing on. You're listening to Manawag Dominican Radio. 100% pure Christian and inspirational songs throughout the day. May kasama ka. May kasama ka. May kasama ka. Whenever you're alone, just turn the radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manawag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manawag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manawag Dominican Radio FM.
Christian Family Radio. Connecting and encouraging. And when life knocks me down, I am not counted out.
pagbabantay mo sa aking kagabi. At sana ngayong araw sa aking paglalaro, ikaw ay palaging nasa aking tabi.
ay sarap pagmasdan. Mga ibong nagliliparan. Pagsapit ng tanghali, lumalabas ang bahaghari. Nagsasabog ng kulay na pumapawi sa lumbay. Sa pagsilip ng hapon, umaawit ang mga dahon. Bulaklak na mabango, sinasayawan ng paru-paro. At sa gabi, ang buwan ay ngumingiti. Pagod sa maghapon ay pinapawi. Jesus, sa iyo nagmula itong lahat. Kaya't ang tanging alay ko ay taos-pusong pasasalamat. Better than the riches of this world, better than the sound of my friends' voices, better than the biggest dreams in my heart. That's just the start. Better than getting what I say I need, better than living the life that I want to, better than the love anyone could give. Your love is, you hold me now in your arms and never let me go.
nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. Dati ang buhay ko'y puno ng bighati, walang inaasahan, walang patutunguhan. Subalit nang makilala ka, Jesus, binigyan mo ng pag-asa, itinuwid ang daan. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. O Diyos, ikaw ang nagbigay ng kahulugan sa aking buhay. Magmula sa dilim, liwanag mo'y natagpuan, ako ay susunod ngayon at kailanman. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. O Diyos, ikaw ang nagbigay ng kahulugan sa aking buhay. Magmula sa dilim, liwanag mo'y natagpuan, ako ay susunod ngayon at kailanman. O Diyos, ikaw ang nagbigay ng kahulugan sa aking buhay. Magmula sa dilim, liwanag mo'y natagpuan, ako ay susunod ngayon at kailanman. Ako ay susunod ngayon at kailanman. Ako ay susunod, susunod sa iyo ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Let us immerse ourselves in God's loving presence as we start and end our day with a prayer and a song. My life in you, my life in you, unshakable, unstoppable, unmovable. My life in you, unshakable, unstoppable, unmovable. My life in you, unshakable, unstoppable,
unstoppable, unmovable. My life in you, my life in you, my life in you, my life in you, my life in you. I know we don't see everything in the same way, But I know we won't be really free if we don't stay united. 'Cause divided we will fall for anything. It's true. so I have decided I will stand for you, and I will make a stand. I will raise my voice. I will hold your hand. 'Cause we are one. I will beat my drum. I have made my choice. We will overcome. 'Cause we are Some say there's no way, your way will. Sisters, welcome to the Minor Basilica of Lady of the Rosary of Manaoag. We will now pray the Holy Rosary. Please kneel. O sacred feast, in which we partake of Christ, His sufferings are remembered, our minds are filled with His grace, and we receive the pledge of the glory which is to be ours. You gave them bread from heaven to be their food. And this bread contained all goodness. Let us pray. Lord Jesus Christ, you gave us the Eucharist as the memorial of your suffering and death. May our worship of this sacrament of your body and blood help us to experience the salvation you won for us, and the peace of the kingdom where we live with the Father and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Behold the faithful and prudent steward, whom the Lord has set over his household. The Lord has shown him his love and covered him with glory. He has clothed him in his splendid garment. Let us pray. Father, you entrusted our Savior to the care of Saint Joseph. By the help of his prayers, may your Church continue to serve her Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Lord, open my lips, and my mouth shall declare your praise. God, come to my assistance. Lord, make haste to help me.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Let us meditate the mysteries of the Holy Rosary. The first sorrowful mystery is agony in the garden. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The second sorrowful mystery, scourging at the pillar. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The third sorrowful mystery, crowning with thorns. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The fourth sorrowful mystery, carrying of the cross. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,
now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The fifth sorrowful mystery, crucifixion and death of Jesus. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Hail, Holy Queen, Mother of mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy toward us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Queen of the Holy Rosary of Manaoag, pray for us, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray.
O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech you, that meditating upon these mysteries of the Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us now listen to the morning prayer, followed by the live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Good morning, brothers and sisters. Welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Today is the feast of Saint Bartholomew, Apostle. Saint Bartholomew was born at Cana. He was brought to Jesus by the Apostle Philip. After the ascension of the Lord, he is said to have preached the gospel in India, where he was rewarded with the crown of martyrdom. We will now have the morning prayer of the Church, integrated with the celebration of the Holy Mass. We invite you to actively participate in our prayers. Please stand. Lord, open my lips, and my mouth shall declare your praise. Come, let us worship the Lord, the King of Apostles. Come, let us worship the Lord, the King of Apostles. Come, let us sing to the Lord, and shout with joy to the Rock who saves us. Let us approach him with praise and thanksgiving, and sing joyful songs to the Lord. Come, let us worship the Lord, the King of Apostles. The Lord is God, the mighty God, the great King over all the gods. He holds in his hands the depths of the earth, and the highest mountains as well. He made the sea, it belongs to him, the dry land too for us formed by his hands. Come, let us worship the Lord, the King of Apostles. Come then, let us bow down and worship, bending the knee before the Lord our Maker. For he is our God and we are his people, the flock he shepherds.
Come, let us worship the Lord, the King of apostles. Today listen to the voice of the Lord. Do not grow stubborn as your fathers did in the wilderness. When at Meribah and Massah, they challenged me and provoked me, although they have seen all of my works. Come, let us worship the Lord, the King of apostles. 40 years endured that generation. I said their people's hearts go astray, and they do not know my ways. So I swear in my anger, they shall not enter into my rest. Come, let us worship the Lord, the King of apostles. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Come, let us worship the Lord, the King of apostles. Let all on earth their voices raise, resounding heaven's praise. To him who gave apostles grace to run the glorious race. Of gospel truth they bore the light to brighten earthly night. May we that heavenly light impart to every mind and heart. Praise God the Father and the Son and Spirit, three in one. Who sent His with holy heart, all mankind to inspire. Please be seated. My commandment is this: love one another as I loved you. O God, you are my God, for you I long, for you my soul is thirsting, my body pines for you, like a dry, weary land without water. So I gaze in you in the sanctuary, to see your strength and your glory. For your love is better than life, my lips will speak your praise. So I will bless you all my life, in your name I will lift up my hands. My soul shall be filled as with a banquet, my mouth shall praise you with joy. On my bed I remember you, on you I muse through the night, for you have been my help. In the shadow of your wings I rejoice. My soul clings to you, your right hand holds me fast. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. There is no greater love than to lay down your life for your friends. Bless the Lord, all you works of the Lord. Praise and exalt him above all forever. Angels of the Lord, bless the Lord. You heavens, bless the Lord. All you watchers above the heavens, bless the Lord. All you hosts of the Lord, bless the Lord. Sun and moon, bless the Lord. Stars of heaven, bless the Lord. Every shower and dew, bless the Lord. All you winds, bless the Lord. Fire and heat, bless the Lord. Cold and chill, bless the Lord. Dew and rain, bless the Lord. Frost and chill, bless the Lord. Ice and snow, bless the Lord.
Nights and days, bless the Lord. Light and darkness, bless the Lord. Lightnings and clouds, bless the Lord. Let the earth bless the Lord. Praise and exalt him above all forever. Mountains and hills, bless the Lord. Everything growing from the earth, bless the Lord. You springs, bless the Lord. Seas and rivers, bless the Lord. You dolphins and all water creatures, bless the Lord. All you birds of the air, bless the Lord. All you beasts, wild and tame, bless the Lord. You sons of men, bless the Lord. O Israel, bless the Lord. Praise and exalt him above all forever. Priests of the Lord, bless the Lord. Servants of the Lord, bless the Lord. Spirits and souls of the just, bless the Lord. Holy men of humble heart, bless the Lord. Hananiah, Azariah, Mishael, bless the Lord. Praise and exalt him above all forever. Let us bless the Father and the Son and the Holy Spirit. Let us praise and exalt him above all forever. Blessed are you, Lord, in the firmament of heaven, praiseworthy and glorious and exalted above all forever. You are my friends, says the Lord, if you do what I command you. Sing a new song to the Lord, his praise in assembly of the faithful. Let Israel rejoice in its Maker. Let Zion's sons exult to their King. Let them praise the name with dancing, and make music with timbrel and harp. For the Lord takes delight in his people. He crowns the poor with salvation. Let the faithful rejoice in their glory. Shout for joy and take their rest. Let the praise of God be on their lips, and a two-edged sword in their hand. To deal out vengeance to the nations, and punishment to all the peoples. To bind their kings in chains, and their nobles in fetters of iron, to carry out the sentence preordained. This honor is for his faithful. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Please stand. Glory to God in the highest, and earth is to we praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory, Lord God and King, O God Almighty Father. Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God and of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the host, our Jesus Christ, bring the Holy Spirit in the glory of God the Father. Let us pray. Strengthen in us, O Lord, the faith by which the blessed Apostle Bartholomew
clung wholeheartedly to your Son, and grant that through the help of his prayers, your church may become for all the nations the sacrament of salvation. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the book of Revelation. The angel spoke to me, saying, "Come here, I will show you the bride, the wife of the Lamb." He took me in spirit to a great high mountain, and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God. It gleamed with the splendor of God. Its radiance was like that of precious stone, like jasper, clear as crystal. It had a massive high wall, with 12 gates where 12 angels were stationed, and on which names were inscribed the names of the 12 tribes of the children of Israel. There were 3 gates facing east, 3 north, 3 south, and 3 west. The wall of the city had 12 courses of stones as its foundation, on which were inscribed the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. The word of the Lord. Thanks be to God. Your friends make known, O Lord, the gracious splendor of your kingdom. Your friends make known, O Lord, the glorious splendor of your kingdom. Let all your works give you thanks, O Lord, and let your faithful ones bless you. Let them discourse of the glory of your kingdom and speak of your might. Your friends make known, O Lord, the glorious splendor of your kingdom. Making known to men your might, the glorious splendor of your kingdom. Your kingdom is kingdom for all ages, and your dominion endures through all generations. Your friends make known, O Lord, the glorious splendor of your kingdom. The Lord is just in all his ways, and holy in all his works. The Lord is near to all who call upon him, to all who call upon him in truth. Your friends make known, O Lord, the glorious splendor of your kingdom. Please all stand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one about whom Moses wrote in the law, and also the prophets, Jesus, son of Joseph from Nazareth." But Nathanael said to him, "Can anything good come from Nazareth?" Philip said to him, "Come and see." Jesus saw Nathanael coming toward him and said to him, "Here is a true child of Israel. There is no duplicity in him." Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered to him, "Before Philip called you, I saw you under the fig tree." Nathanael answered him, "Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel." Jesus answered and said to him, "Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree? You will see greater things than this."
And he said to him, Amen, amen, I say to you, you will see heaven opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa seminaryo ko ay marami kaming inaalagaang mga aso. At tila baga, likas sa mga aso ang manira ng mga bagay-bagay. Nariyan na ang ngangat-ngatin ng mga tsinelas namin, maghuhukay sa aming hardin, sisirain ng mga halaman, o nandyan kakalmutin nila yung mga balot ng mga sofa, yung mga upholstery nila. At minsan, nahuli ko yung isang aso naming naninira. At tila baga, alam niyang may kasalanan siyang nagawa at kumaripas ng takbo palayo sa akin. Nais sigurong iwasan ang paninermon ni brother. Kung titignan ho natin, ang reaksyon ng mga aso tuwing sila'y magkakasala o nahuhuli sila nagkakasala ay maihahalin tulad din sa ating reaksyon sa tuwing tayo nagkakasala. Di ho ba kapag tayo may kasalanan kay nanay, nabasag natin ang pinggan, tayo'y magtatago. O kapag nagsisinungaling tayo, hindi tayo makatingin ng diretsyo sa ating kapwa. Tingnan niyo ngayon ang katabi niyo. Nakakatingin ho ba ng diretsyo ang katabi niyo? Nakakatingin ba ng diretsyo si Mister, si Mrs.? Baka may ginagawang kasalanan. Baka may nagawang kasalanan sa inyo. The dog's reactions on the offense they make is not far from our reaction on the sins we committed. Sins brings forth shame as it is something shameful. Nahihiya tayo sa ating kasalanan sapagkat ang kasalanan mismo ay kahiya-hiya. Naisip po ba natin ang reaksyon nila Eva at Adan nang sila'y nagkasala sa Panginoon? Di ho ba nagtago rin sila mula sa Diyos? Dahil nilabag nila ang utos ng Diyos. In the Gospel, Nathanael was under the fig tree. And what is this fig tree? Ano ho ang pakahulugan ng puno ng igos? We read from one fig tree which was cursed because it had only leaves and no fruit. Again, at the creation, Adam and Eve, after sinning, made themselves apron of fig leaves. Fig leaves then signify sins. And Nathanael, when he was under the fig tree, was under the shadow of death. Under the fig tree, there was doubt and hesitation in Nathanael. Sin hinders him from going to the Lord. And so it is with our sinfulness. Sin puts us under the shade of darkness. Sa tuwing tayo nagkakasala, minsan kumakaripas din tayo ng takbo, palayo sa Diyos, papunta sa kadiliman, papunta sa pagkakasala. At ang kadilimang ito disables us from seeing ourselves as Christ sees us. Sin distances us from Christ, from the light itself. Dahil kung maripas tayo ng takbo, palayo sa Diyos, papunta sa kadiliman ng pagkakasala, nakakaligtaan nating makita kung sino ba talaga tayo. Sapagkat sa dilim, wala tayong makita. Ganon din ho ang epekto ng pagkakasala natin. Nakakaligtaan nating makita kung ano ang tunay nating pagkakakilanlan. Sapagkat nilalayo natin ang ating sarili mula sa Diyos na siyang liwanag ng ating buhay. Away from the light, away from Christ, we fail to see our real worth. Under the shade of sin, we doubt whether God will forgive us. We question the immensity of God's mercy from us. Mapapatawad kaya tayo ng Diyos? Kakaawaan kaya tayo ng Diyos? Sa dilim ng kasalanan, nagsisimula tayong magkaroon ng pangamba, ng takot, ng doubts.
ng katanungan mula sa Diyos. At nakakalungkot ho minsan, natututunan nating ma-enjoy ang ating pagkakasala. We begin to enjoy to be in darkness. Sometimes we enjoy being in darkness thinking this is the best situation we can be, and we continue sinning in darkness. Tinuloy-tuloy na natin ang pagkakasala. Tinutuloy-tuloy na natin ang ating pagkakalugmok sa ating kasalanan sa kadiliman. Pansinin ho ninyo, kalimitan, lahat ng kasalanan ginagawa natin sa dilim. Ginagawa natin ng mag-isa. Ginagawa natin ng patago. Seldom that we sin in broad daylight. Seldom we sin in front of the many people, because sin is something shameful. Sin elicits shame to us. Kahiya-hiyang kasalanan. Kaya kalimitan ng kasalanan ginagawa natin, patago. At minsan na-enjoy na natin ang patagong buhay na ito. At ayaw na nating pumuntas sa liwanag. Ayaw na nating ilantad ang ating mga sarili sa ilaw na hatid ng ating Panginoong Diyos. But the words of Philip to Nathanael can be the words of God to us. Come and see. Halika, tignan mo. Halika nang makakita ka. We can only see in the presence of light. Without light in our eyes, we cannot see. Without light around us, we cannot see. There is no light for a blind. Sa isang taong bulag, sa isang taong binulag ng kasalanan, walang liwanag. Walang liwanag sa kanyang sarili, walang liwanag sa kanyang paligid. Thus, being in the light is surely far better than in darkness. In darkness that is replete with deceptions and make-believes. And we can only truly see ourselves in the presence of the light. In the light, out of the shade of sin, we can be true to ourselves. We can see ourselves without pretensions, devoid of fear and shame. We can be the way Christ sees us. And more than becoming the object of our sin, of our sight, God wants us to see Him eye to eye, so that we may be able to see our real worth through our reflection in the eyes of God. Masusurpresa ho tayo na sa paghakbang natin, pagtahak natin sa liwanag, tayo ay makakakita dahil makikita natin ang Diyos. At sa pagkakita natin sa Diyos, eye to eye, makikita natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng ating reflection na mababanaagan natin sa mata ng Diyos. As we see God, we see ourselves in the eyes of God, in our reflection in the eyes of God. As we approach Jesus, we come to know our true value. And what is our true value? Ano bang halaga natin? Higit ba ang ating pagiging makasalanan? Higit ba ang ating mga pagkukulang sa ating pagkakakilanlan? What is our true worth? We are men and women of grace more than sin, as persons forgiven by God and beloved by God. Ito ho ang ating halaga. Ganito tayo nakikita ng Diyos. At ganito ninanais ng Diyos na makita natin ang ating mga sarili, hindi bilang mga makasalanan, hindi bilang mga taong pagagalitan niya, parurusahan niya, kung kaya tayo dapat kumaripas ng takbo palayo sa Diyos. Hindi ho. Sapagkat ang tunay nating pagkakakilanlan ay bilang mga nilalang na minahal ng Diyos, pinatawad ng Diyos sa ating pagkakasala. At ganito ninanais ng Diyos na makita rin natin ang ating mga sarili, mga taong hindi takot sa liwanag, sapagkat sa liwanag lamang natin makikita ang Diyos, makakatagpo ang Diyos, mararanasan ang pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos sa atin.
But dear friends, before we see, before we are able to see, we have to step out of the shade of sin, from the shade of that fig tree of darkness and sinfulness, from that shade that keeps us in darkness. We have first to answer God's invitation. Come, halika sa liwanag. Dahil tanging sa pagtahak lamang natin sa liwanag, makikita ng natin ang Diyos. Tanging sa pagtahak natin sa liwanag, tayo ay makakakita. Tanging sa liwanag, makikita natin ang ating tunay na halaga bilang mga anak ng Diyos na pinatawad at patuloy na minamahal ng Diyos. Dear friends, can you see? Nakakakita ho ba kayo? O binulang na tayo ng ating mga pagkakasala sa tunay nating halaga? Because if not, if you cannot see, you might need to step out of the darkness. You might need to step out from the shade of sinfulness and into the light, into Christ, our light, that would enable us to see our real worth as beloved by God. Please all stand. As we honor the apostle, who is a man incapable of deceit, let us come confidently to the Father, opening our hearts in prayer. Let our response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That the church may be open to the workings of the Spirit, especially in the movements which enrich the faith of God's people. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. May government officials may deserve their honor and dignity by their honest and exemplary performance in office. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That there may be programs for the formation of young people. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the sick may find help in the ministry of the church. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For our brothers and our ministry at St. John Lateran in Intramuros and St. Albert the Great in Calamba, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the intentions of this Mass, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the faithful departed may share in the heavenly glory, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Ngayon ho, sa katahimikan ng ating puso at isipan, idulog natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan at panalangin. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Father, as these prayers come before you with the help of Saint Bartholomew, teach us to care for others and to trust in your providence. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands. It will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Blessed be God forever.
Please stand. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. As we celebrate anew the feast day of Saint Bartholomew, O Lord, we pray that we may obtain your help through the intercession of the Apostle, in whose honor we bring you this sacrifice of praise, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For you have built your church to stand firm on apostolic foundations, to be a lasting sign of your holiness on earth, and offer all humanity your heavenly teaching. Therefore now and for ages unending, with all the hosts of angels, we sing to you with all our hearts, crying out as we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice. Once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ,
we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Socrates, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Please stand. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us.
Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. You are listening to the live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. And the celebrant for this live Mass on air is Reverend Father Charles Moises Barrientos, O.P. Let us pray for the intention of our sick brothers and sisters and to all Filipinos working abroad. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Even the lowly sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. In your altars, my King and my God, how lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they refreshed by springs and by rain, when dryness thoughts escape. Please stand. On the foundation stones of heavenly Jerusalem, the names of 12 apostles of the Lamb are written. The Lamb of God is the light of that holy city. Blessed be the Lord, the God of Israel. He has come to his people and set them free. He has raised up for us a mighty Savior, born of the house of his servant David. Through his holy prophets he promised of old that he would save us from our enemies, from the hands of all who hate us. He promised to show mercy to our fathers and to remember his holy covenant. This was the oath he swore to our father Abraham, to set us free from the hands of our enemies, free to worship him without fear, holy and righteous in his sight, all the days of our life. You, my child, shall be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare his way, to give his people knowledge of salvation by the forgiveness of their sins. In the tender compassion of our God,
The dawn from on high shall break upon us, to shine on those who dwell in darkness and the shadow of death, and to guide our feet into the way of peace. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. On the foundation stones of the heavenly Jerusalem, the names of the 12 apostles of the Lamb are written. The Lamb of God is the light of that holy city. Please kneel for the Oratio Imperata. Oratio Imperata. Almighty God, Lord of the universe, Creator of everything, we come to you seeking your divine protection as we face our fears and confront the threats that cause us anxiety. After every invocation we shall say, deliver your people, Lord. Deliver your people, Lord. From strong typhoons. Deliver your people, Lord. From relentless rains. Deliver your people, Lord. From destructive earthquakes. Deliver your people, Lord. From drought and pests. Deliver your people, Lord. From deadly floods and storm surges. Deliver your people, Lord. From red tides and fish kills. Deliver your people, Lord. From deadly lightning. Deliver your people, Lord. From violence and wars. Deliver your people, Lord. From corruption and sin. Deliver your people, Lord. From criminality and terrorism. Deliver your people, Lord. From selfishness and indifference. Deliver your people, Lord. Divine Jesus, you calmed down the storms and walked over the waters. Give us fine weather. Shield us from distress. Drive away from our land all calamities and disasters of nature. We entrust ourselves to you now and forever. Amen. Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag, pray for us. Please stand. Let us pray. As we celebrate the feast day of the blessed Apostle Bartholomew, we have received the pledge of eternal salvation, O Lord, and we pray that it may be of help to us, both now and for the life to come, through Christ our Lord. Amen. Please be seated for an announcement. The feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 7, 2018, first Sunday of October. The Novena Masses will be held from September 28 to October 6, every hour from 5 a.m. to 12 noon and 4:30 p.m. On September 30, Sunday, there will be additional Masses at 3 and 5:30 p.m. The Fiesta activities will be highlighted with a 4 p.m. Solemn Mass to be followed by a solemn procession on October 7. Should you wish to sponsor one or several Novena Masses, you may fill out the form at the religious store at the ground floor. The names of the sponsors who will submit the form on or before August 28 will appear in the souvenir program. We invite you to be one with us in expressing our devotion to Our Lady of the Rosary of Manaoag. Thank you very much for your continued support. Please stand. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in peace. Thanks be to God. Maraming salamat po sa pagbisita ninyo sa Our Lady of Manaoag Shrine. Ngayon po magkakaroon po tayo ng blessing of the sick and blessing of religious articles. Lumapit lang po. Almighty Father, by your blessing, you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters. Free them from all illness, restore them to good health. Through the intercession of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag, so that in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord,
and in honor of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag, may these rosaries and other religious articles be blessed. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Immaculate Mother, we come at thy call, and lo, at thy altar, before thee we fall. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. In grief and temptation, in joy and in pain, we'll seek thee, our Mother, nor seek thee in vain. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Prayer for our OFW. Lord Jesus, we put ourselves at the foot of your holy cross with Mama Mary of Manaoag, as we acknowledge that we are nothing without you, and by your death you have redeemed the world. We believe in faith that nothing is impossible with you. We lift up to you our OFW listeners all over the world, whom we offer our prayers and every Holy Mass from the Minor Basilica of Our Lady of Manaoag. Lord, words cannot describe and express what they are sacrificing in order to have a better chance in life. Lord, redeem them of all their pains, trials, and persecutions as they are working in a foreign land for people that are complete strangers to them. Shield them with your most precious blood that flows from your sacred heart. Protect them from any harm and abuses that they may face as they continue their journey in life. We beg for your mercy and divine love, for they are far away from their families, loved ones, and friends. They miss our home that is causing heartaches and loneliness, that they are at a loss on what to do. Grant them the power and strength from the Holy Spirit to succeed and to be blessed in this chapter and mission in their lives. Guide, inspire, and lead them to believe in faith that you will never forsake nor abandon them in their hours of need. Be with them always, especially for those OFW who are staying in places where they are not allowed to worship and pray for you. Make their bodies, minds, and spirit be your temple. Mama Mary of Manaoag, you are always sensitive to their needs. You know what is in their minds, heart, and their condition in life. We love you, as we ask you to cover them, their families, loved ones, and friends with your mantle of love and protection. We ask all of this in the name of Jesus, through the intercession of Our Lady of Manaoag. Amen.
order for priests. O Almighty Eternal God, look upon the face of your Son, and for love of him who is the eternal High Priest, have pity on your priests. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to you, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests, for your priests laboring at home or abroad in distant mission fields, for your tempted priests, for the lonely and desolate priests, for your young priests, for your dying priests, for the souls of your priests in purgatory. But above all, I commend to you the priests dearest to me, the priest who baptized me, the priests who absolved me from my sins, the priests at whose masses I assisted, and who gave me your body and blood in Holy Communion, the priests who taught and instructed me, or helped me and encouraged me, all the priests to whom I am indebted in any way. Oh, Jesus, keep them all close to your heart, and bless them abundantly in time and in eternity. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, napapakinggan sa buong mundo sa pamamagitan ng www.eradioportal.com at www.radyomanawag.com. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. Our time now is 7 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. O Diyos ko, inihahandog ko sa iyo ang lahat ng aking isipan, salita, gawa at mga pagtitiis. At isinasamo ko sa iyo na bigyan mo ako ng biyayang huwag makasugat ng iyong damdamin sa araw na ito at maglingkod sa iyo ng buong katapatan at sundin ang iyong banal na kalooban sa lahat ng bagay. Ipagkaloob mo sa akin ang mga biyayang kinakailangan ko sa araw nito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. You're listening to Manawag Dominican Radio. 100% pure Christian and inspirational songs throughout the day. May kasama ka. May kasama ka. May kasama ka. Our positive thought for this hour. Always end the day with positive thought. No matter how things were, tomorrow is a fresh opportunity to make it better. Isa mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo
dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 19 ng Agosto, ang 20 linggo sa karaniwang panahon. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the crowds, "I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever, and the bread that I will give is my flesh, for the life of the world." The Jews quarreled among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?" Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors, who ate and still died, whoever eats this bread will live forever." Buhay o buhay? Kailan ka ba mabibigyan ng halaga? Kailan ka ba maituturing na higit pa sa diamante o ginto? O buhay, isa na nga lang ang meron ang bawat isa sa atin, pinagkait pa ng iba. Diyos lamang ang may kakayang lumikha nito, kaya sana maisip natin na tanging ang Diyos lamang ay may karapatang kumuha nito. Siguro sinasabi natin sa sarili natin, "Hindi naman ako pumapatay, hindi ko kaya yun." Oo nga, di nga tayo pumatay at di ito kaya ng ating konsensya. Ngunit, sa tuwing sinasabi nating, "Ay, dapat lang yan, wala naman yang silbi," o "Okay lang yan, nang mabawasan sila," hindi ba't isa rin itong uri ng pagpatay? Hindi ba't ang pagsasang-ayon sa pagpatay o paglapastangan sa buhay ng tao ay pagpatay din? Ang Diyos ay puno ng pagmamahal at kabutihan. Si Jesus ay bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao upang makisama sa atin, upang tayo ay maligtas. Naranasan niya mismo ang pait at saya na naranasan natin. At kahit itinakwil siya ng karamihan, hindi pa rin niya ipinagkait sa kanila ang mabuhay sa mundo. Hindi siya nagparusa. Kung tutuusin, mas binigyan pa niya sila ng pagkakataong mabuhay nang sila'y pangaralan at tulungan niya na maituwid ang baluktot nilang mga daan. Binigyan niya sila ng buhay, bagong buhay. Pinagaling ni Jesus ang mga may sakit at binuhay ang patay. Ganyan kalaki ang pagmamahal niya sa atin. Sa Ebanghelyo ngayong linggong ito, ipinapaalala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo na kanyang inialay para sa ating lahat, ang halaga at dignidad ng buhay na pinagkaloob niya sa atin. Ang halaga ng ostyang tinatanggap natin ay walang katumbas. Hindi ito basta wafer lang. Ito ang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon. Ang parehong katawan at dugo na nagbigay sa atin ng buhay at nagpapalakas sa atin. Kaya nga't napakahalaga na nasa disposisyon tayo bago at habang nagmimisa, lalo na kung tayo ay tatanggap ng banal na komunyon. Hindi tayo basta-basta na lang pipila at sasagot ng amen. Nawa ang ating amen ay maging tanda ng ating matibay na pananampalataya na si Jesus mismo ang ating tinatanggap. At sa pagtanggap natin ng katawan at dugo ni Kristo, nawa ay maging totoo at mabuting mga Katoliko tayo. Pero katulad ng tanong ng karamihan, paano? Simple lang mga kapatid, ang magmahal.
Tulad ni Jesus, ang tunay na ehemplo ng pagmamahal. Magmahal tayo nang di naghahanap ng kapalit. Kahit unahin pa natin ang pangangailangan ng iba. At mas lalong magmahal kahit na nasasaktan. Naway sa pagtanggap natin ng banal na Eucharistia, mas mapalalim natin ang ating pagmamahal sa Panginoon at sa ating kapwa. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa iyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Here is the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of August 2018. August 4, BEC Madriaga and BEC Uraan East. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. August 11, BEC Pugaro, BEC Kabawangan, BEC Namakpakan, and BEC Baginay. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. August 18, BEC Tubul East, BEC Sapang, and BEC Lipit. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. August 25, BEC Baritaw, BEC Babasit East, and BEC Pao. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. And that's the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of August 2018. Calling the attention of the alumni of Holy Rosary Academy, Our Lady of Manaoag College, now Colegio de San Juan de Letran, Manaoag. The institution is coming up with a database for the alumni in preparation of its 75th foundation anniversary. 75th foundation anniversary. To be included, please get in touch with Sister Maria Cristina L. Arceo OP or Miss Jerhan S. Gutierrez through telefax 075-529-0121 or Facebook account Letran Manaoag or email rosarianletranite@gmail.com. Please provide your name, your graduated, contact numbers, or email account, and present affiliation. Thanks so much. Siyempre Arriba, siyempre Letran. The parish of Our Lady of Manaoag will hold its Voice of Manaoag, Voice of Manaoag 6th season this October 6, 2018 at 7 o'clock in the evening at the Municipal Auditorium. For more information, please contact Brother Regeric Ricodos at cellphone number 0926-687-1520. You can also visit and shoot your messages or queries at our official Facebook page, Voice of Manaoag 2018. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 7, 2018, first Sunday of October. Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 high noon and 4:30 in the afternoon from September 28 to October 6, 2018. On September 30, Sunday, additional Masses at 3 o'clock and 5:30 in the afternoon. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. Solemn Mass, to be followed by a solemn procession. We invite you to participate in the said Novena Masses and be one with us in expressing our devotion to Our Lady of the Rosary of Manaoag. This will be aired live at 102.7 FM Manaoag Dominican Radio.
You can also log on to our website at www.aradioportal.com or watch live at www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook, Manawag Radio, and on YouTube, Manawag Dominican Radio FM. Ating pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. Listen to Manawag Dominican Radio and watch live through our website at www.radyomanawag.com for the live Mass on air from 6 o'clock in the morning and 11 o'clock in the morning every day and 5 o'clock in the afternoon from Monday to Friday and 4:30 in the afternoon every Saturday and 4 o'clock in the afternoon every Sunday. You may also visit the official website of Minor Basilica of Manawag at www.manawagmasilica.org for the different activities and other announcements. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Ako'y nagbabalik sa'yo. Turuan mo akong maging mabuting anak na masunurin sa'yo. Panginoon, ako'y nagbabalik sa'yo. Akayin mo nawa ako sa tamang landas nang di na mawalay sa'yo. Panginoon, ako'y nagbabalik sa'yo. Lahat ay sa'yo iaalay, maging ang buhay ay ibibigay
Faithful in the waiting, you are always faithful in the valley, you are faithful in the midst of hurt and pain, you are faithful. Your promises remain.
pong pakinggan ang isang kwento sa Biblia ni Kasamang Cool. Ang pinakamamahal na anak ng Diyos. Hango sa libro ng Mateo, Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 8. Isang araw, isinama ni Jesus si Pedro, si Santiago at si Juan sa taluktok ng isang mataas na bundok. Pagdating doon, si Jesus ay nagpasimulang manalangin. Walang ano-ano na masdan ng mga alagad ang isang bagay na kahanga-hanga. Ang mukha at ang kasuotan ni Jesus ay unti-unting nagningning. Ang mukha ni Jesus ay naging maningning pa kaysa liwanag ng araw. Ang kanyang damit ay nakasisilaw din. Nakatayo sa tabi ni Jesus ang dalawang lalaking dinala ng Diyos sa langit noong matagal ng panahon. Sila'y sina Moises at Elias, at sila'y nakikipag-usap kay Jesus. Pinag-uusapan nila ang nalalapit na pagkamatay ni Jesus upang tubusin ang lahat ng makasalanan at ang kanyang pagbabangong muli sa libingan. Panginoon, ang sabi ni Pedro kay Jesus, mabuti pong tayo'y dumito na. Gumawa po tayo rito ng 3 kubol na masisilungan, isa para sa iyo, isa kay Moises, at isa para kay Elias. Pagkasabi ni Pedro ng ganito, isang maningning na alapaap ang bumaba at tumakip kay Jesus at sa mga alagad. Ang mga alagad ay natakot. Nang marinig nila ang tinig ng Diyos na nanggagaling sa alapaap, sila'y nagpatira pa. Ito ang pinakamamahal kong anak, anang tinig ng Ama sa langit. Ako'y lubos na nalulugod sa Kanya. Dinggin ninyo siya. Gayon na lamang ang takot ng mga alagad. Ngunit naramdaman nila ang kamay ni Jesus na nakapatong sa kanilang mga balikat. Magtindig kayo, ang sabi ni Jesus. Huwag kayong matakot. Pagtingala ng mga alagad ay wala na si Moises at si Elias. Wala na rin ang alapaap. Si Jesus na lamang ang naroroon. Hindi malimut-limutan ni na Pedro, Santiago at Juan ang kanilang nakita roon sa itaas ng bundok, sapagkat nakita nila roon ang kamanghamanghang pagkatao ni Jesus. Nakita rin nila na tunay ngang si Jesus ang anak ng Diyos at tagapagligtas natin. At yan po mga kasama ang isa na namang kwento sa Biblia na pinamagatang ang pinakamamahal na anak ng Diyos. Hango sa libro ng Mateo, Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 8. Abangan muli bukas ang isa na namang kwento sa Biblia. Ito po muli si Kasamang Cool. Good morning! Remember, every morning open your eyes and begin it like it is the first day of your life. Let go of the broken, hurtful past and move on with assertiveness and enthusiasm. The best could be awaiting you this day. Good morning! Something good is going to happen to you today.
lingkod sa'yo. Hanggang kailan maaalinlangan, pagpapasya sa puso'y kailangan. Kung Diyos ang Diyos, siya'y inyong sambahin, siya lamang ang purihin. Ang Panginoon lamang ang aking sasambahin, ang Panginoon lamang ang aking mamahalin. Lahat ng angkan ko, lahat ng lipi ko, ako at ang aking sambahayay maglilingkod sa'yo. Nais din ba ninyong magsiyagis? Di makayanang sundin aking nais. Ngunit saan kami magpupunta? Kay Kristo lang may buhay. Ang Panginoon lamang ang aking sasambahin, ang Panginoon lamang ang aking mamahalin. Lahat ng angkan ko, lahat ng lipi ko, ako at ang aking sambahayay maglilingkod sa'yo. Iniibig mo ba kung totoo, nang higit sa lahat ng mga ito? O Panginoon, lahat ay alam mo, iniibig ko kayo. Ang Panginoon lamang ang aking sasambahin, ang Panginoon lamang ang aking mamahalin. Lahat ng angkan ko, lahat ng lipi ko, ako at ang aking sambahayay maglilingkod sa'yo. O Kristo, maglilingkod sa'yo. O Kristo, maglilingkod sa'yo. Who is this King of glory? Beautiful and matchless one. Who is this King so holy? Every knee will bow at his throne. Jesus, the Lamb of God, Savior and King. You alone are worthy of our praise forever. You alone are seated on the throne of heaven. Lord,
declare his name tonight. Jesus, the Lamb who takes away the sin of the world, Savior and King. Manawag, Dominican Radio. Alamin natin ang mga palatandaan sa kasal. Ang belo ng kasal. Ang belo ay pinapatong sa ulo ng babaeng kinakasal at ang kalahating bahagi nito ay pinapatong sa balikat ng lalaking kinakasal. Pagkatapos na magpalitan ng mga pangako sa kasal, bilang sagisag ng pagiging puno ni Kristo sa kanyang simbahan. Ganon din sila bilang asawa at may bahay. Gayunpaman, ang belo sa ulo ng babae ay nangangahulugan din ng pagbilang ng babae sa kanyang asawa lamang. Ang belo na ito ay isa sa belo sa kasuotang pangkasal ng babae. Mga kaibigan, ito po ang mga kahulugan na palatandaan ng kasal. Let us immerse ourselves in God's loving presence as we start and end our day with a prayer and a song.
Greatest love that anyone could ever know. It overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. Though I am, I live to see your kingdom come. And in my heart I pray you let your will be done. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. And I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. You are the voice that called the universe to be. You are the whisper in my heart that speaks to me. Still I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. And I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. And I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. You alone are God. You alone are worthy. And with all I am, my soul will bless your name. You alone are God. You alone are worthy. And with all I am, my soul will bless your name. The greatest love that anyone could ever know. It overcame the cross and grave to find my soul. Still I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. And I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. And I will live to love you. I will live
Dominican Radio. Hi! Earlier, we made reference to the favorite books of Dominic from the Bible, the Gospel of St. Matthew and the Epistles of St. Paul. When the order was founded, Dominic, more than an organization, envisioned a community of brothers existing under the inspiration of the first Christians, who not only evangelized to the non-believers, but celebrated the Eucharist daily and held every possession in common for the use of all. Further, Dominic emphasized the need of a well-prepared friar before being sent to the missions. Therefore, he sent his brothers to the best learning institutions at that time to study. And early preparations bore so much fruit that the order produced intellectuals who later became saints. Saint Albert the Great, Saint Thomas Aquinas, Saint Catherine of Siena, among others. And not only intellectuals, but ordinary friars who became saints because of their holiness and dedication to the work entrusted to them. We have Saint Martin de Porres and Saint Margaret of Castello, both known as powerful intercessors of men before God. Ang kalambuhay ng mga santo. Sa araw na ito ay ka-24 ng Agosto, aking pong ihahatid sa inyo ang kalambuhay ni San Bartolome. Nakita ni Jesus si Nathaniel na lumalapit sa kanya at sinabi ang ganito, "Narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya ay walang pagkukunwari." Sinabi sa kanya ni Nathaniel, "Saan mo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka tinawag ni Felipe, nakita kita nung ikaw ay nasa ilalim ng punong igos." Sinagot siya ni Nathaniel na ang wika, "Maestro, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel." Tinugon siya ni Jesus, "Dahil sa sinabi ko sa iyo na ikaw ay nakita ko sa ilalim ng punong igos, ay sumasampalataya ka. Mga bagay na lalong dakila pa rito ang makikita mo." At sinabi sa kanya, "Tunay na tunay kong sinasabi sa inyo na inyong makikitang bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na pumapanhik at nananaog sa anak ng tao." Ipinalalagay ng maraming dalubhasa na ang taong ito na pinuri ng Panginoon ay ang naging apostol San Bartolome na taga-Cana sa Galilea. Sa kanyang wagas na pagmamahal sa Panginoong Jesus, nilakbay ang lupaing India, Arabia, Ethiopia, Libya, Parthia, Persia, at ang iba pang lupain sa silanganan upang ipangaral si Kristo at dalhin ang masaganang bunga ng kaligtasan ng sangkatauhan. Sa pag-uutos ng Haring Astyages, si San Bartolome ay inalisan ng balat bago siya pinugutan ng ulo. Ayon naman sa ilan, siya ay ipinako ng patiwarik sa krus. Ang ibig sabihin ng Bartolome sa wikang Arameo ay anak ni Tolmay. Aral. Ngayon higit kailanman ay kinakailangan ng daigdig ang mga taong may diwang apostol. Tayong mga lingkod ni Kristo, patayan natin ang kapwa sa gawang kabaitan at kabanalan sa pamamagitan ng ating mga halimbawa at payo at mabuting pakikitungo natin sa Kanya. Ang isang kaluluwang maililigtas natin ay sanghiya sa korona natin sa kabilang buhay. Ang nananalig sa kapangyarihan ng Diyos ay parang nakalulan sa isang sasakyan at di namamalayan ang bigat ng pinapasan niyang krus. Subalit, kung wala siyang tiwala sa Diyos, siya ay parang naglalakad at nabibigatan sa kanyang krus at madaling mapagod. Atin pong napakinggan ang talambuhay ng mga santo, ang talambuhay ni San Bartolome. Ito po muli si Sister Marieta Badwa OP of the Congregation of the Religious Missionaries of St. Dominic. Happy Friday! Be close to that person who makes you happy, but be closer to that person who can't be happy without you. Happy Friday!
At the end of this run-down tenement hall is the room of a girl I know, and she cowers behind all the deadbolt locks, afraid of the outside world. So how should I come to the one I love? I will find a way. Many thieves and collectors have used that door, but they only brought her shame. So she won't even open it anymore. Still I will find a way. I could call out her name with love through the walls, but condemnation is all she hears. I could break down the door, take her into my arms, but she might die from the fear. So how should I come to the one I love? I will find a way, I will find a way. How should I come to the one I love? I will find a way. No hiding place ever kept her safe, so she hides inside herself. Now to reach her heart, the only way is to hide in there as well. I will hide in there as well. Well, she gave up on love, waited for a change, but a change is coming soon. How could she not love the helpless babe who is waking in her womb? I found a way. I found a way. She'll know I am coming before I am here. When she hangs her head, she'll see me there. And then when I come, she won't run away. All the beauty and joy will return to her face. And what of the loneliness now? It is gone, lost in the bond of a mother and son. Every sin that she suffered at the hands of men, every single disgrace will be washed clean again. I will love her completely, and when I am grown, I will carry her out of that tenement room. I'm doing a new thing, soon you will see. I'm coming among you, my name shall be Emmanuel. Our time now is 8 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin bago mag-aral. Panginoong Yesus, Ikaw ang bukal ng liwanag at karunungan. Tanglawan mo ang iyong liwanag, ang aking isipan, upang maunawaan ko ang aking mga aralin. Bigyan mo ako ng talas ng isip, upang maisaulo ko ang mga dapat kong tandaan. Pagkalooban mo ako ng tiyaga at sipag, upang patuloy akong magsikap sa aking pag-aaral. Pag-alabin mo ang aking pagnanais na makamit ang karunungang kinakailangan ko sa buhay na ito. Ang lahat nito hiningi namin sa ngalan ni Kristo. Amen.
You're listening to Manawag Dominican Radio. 100% pure Christian and inspirational songs throughout the day. May kasama ka. May kasama ka. May kasama ka. Our positive thought for this hour. Be bold enough to use your voice, brave enough to listen to your heart, and strong enough to live the life you've always imagined. Atin pong pakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. Us be a family always there to be strong and to lead. Ayan, isang mapagpalang umaga. Ayan, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa lahat na nakalagon sa atin dyan sa www.manawag.radio. Magandang umaga. Ayan, dati ka muna namin. Ayan, magandang umaga po. Ayan, sa lahat po ng mga nakikinig at nakahatunghay dyan sa FB at sa YouTube. At magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan po, samahan niyo po kami isang oras na pagbabahagi. At pagtatalakayan po sa Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa, na inyo po napapakinggan tuwing Lunes hanggang Sabado, alas 8 hanggang alas 9 po yan ng umaga. At syempre sa gabi rin po, alas 8 hanggang alas 9 rin po yan ng gabi. Ayan po, magandang umaga po sa lahat ng mga pilgrims natin dyan, sa ating mga kapatid dyan sa FB, si Maring Nora. Ayan, magandang umaga, maganda ka pa sa umaga, Mari. Ayan, si Brother Alex, ayan, Brother Tetet Pineda at kanyang asawa. Si Alex, magandang umaga, Alex Pentes, at sa iyong pamilya, si Evelyn Filarca, si Brother Alex Morales din, ayan, at sa lahat po ng mga pari dito, kaparian dito sa ating Basilica, no, na ang aga-aga pa lang ay nagpe-prepare na ng mass. Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat. At syempre sa mga negosyante dyan sa paligid dyan. Sabi ko nga, lagi natin sinasabi na laging nandiyan at pare-pareho naman tinitinda, pero lahat nagkakaroon ng biyaya. Oo nga, ano? O yung mga kapatid natin na nagpapabless ng mga sasakyan dyan. Sa may likod, ano ha? Pila-pila din yan. At syempre tinatawagan natin yung mga kapatid natin, yung ating mga nakikinig, na sana sumama din sila sa ating talakayan sa pamamagitan ng ang babahagi ng kanilang mga karanasan. Ayan, palagay ko kailangan natin si Ace, yung ating Mike, nagluloko, no? Ayan. At ikabatid muna natin noning si Louie, ayan, si Frank Louie Levantino. Ayan, good morning po, Tito. Tita, ayan, good morning din, Louie, at sa iyong mga kapatid, at siyempre sa iyong mga parents, si Brother Francis at saka si Sister Malu Levantino. Ayan, good morning sa inyong lahat. At syempre, no, ating simula ng ating programa, no, sa pamamagitan ng maikling panalangin sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon, muli po ang aming papurit, pasalamat naman sa iyo. Sa umagang ito, no, sa iyong pagbibigay sa amin ng biyaya ng muling pagkagising sa umagang ito. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming gawain ngayong araw nito. Bigyan mo kami ng sapat na kakayahan upang maghayag ng iyong mabuting balita. Samahan mo kami, Panginoon, at patnubayan ng iyong banal na Espiritu at ibigay sa amin ang lahat ng kapangyarihan at karunungan ito, Lord God. Pero hindi mo italangin namin ang aming mga tigapakinig na sana magkaroon din ng unawa ng iyong mabuting balita ngayong araw na ito at magkaroon ito ng biyaya na pakikinabangan nila sa paggamit ito sa kanilang mga buhay sa araw-araw. Samahan mo kami, Panginoon, kami mag-asawa at lahat ng mga listeners mo sa programa ng Kristiyanong Pamilya. Maraming salamat. Sana naman ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At ang ating pagbasa ngayon ay ating Jenny Lilea. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Pagkatapos nito ay lumabas si Jesus at nakita niya si Levi, isang maniningil ng buwis na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Levi, iniwan ang lahat at sumunod at naglingkod kay Jesus. Si Jesus ay nandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay,
kasalo niya roon ang maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao. Kaya't nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at ang mga kasamahan nilang tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom ng kasalo ang mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan?" Sinagot sila ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Okay. Oo. At syempre, good morning din kay Frank Louie. Oo nga. Sabi natin muna. At syempre, kay Evelyn, magandang good morning sa inyong lahat. At yan, ang ganda ng ating reading ngayong umagang ito. At ito'y patungkol nga sa pagtawag, sa pagtawag sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay Lucas. At ito yung pinakikita sa atin. Siguro yung pagtawag sa atin sa ating paglilingkod yan. At especially ngayon, pinaglilingkoran natin ngayon. Ngayon ay panahon ng Quaresma na naman. Sabi nga nila, yung 40 days, yung Quaresma ng ating pagdiriwang ng mahal na araw, At yan ay ginaganap natin, syempre every year yan. Ginaganap natin yan sa ating simbahan at sa atin bilang tayo mga Katoliko, tayo nagdiriwang, nagdiriwang natin ang muling ang pagkamatay at muling pagbuhay ng ating Panginoon, Kaya dito makikita natin, si Levi ay si Mateo din, Siya rin ang nagsulat ng Matthew, yung aklat ng ating Panginoong Diyos, kasama sa gospel ng ating Panginoon, At siya ay isang maniningil. Alam mo, kung titignan mo yung buhay ni Mateo, napakasarap siguro, Dahil itong mga maniningil ng buwis, ito yung isa sa mga pinakamayaman at tanyag na tao, ng panahon ng ating Panginoon, at lahat ng kalayawan, ay kanilang nararanasan, Kaya nga tayo, di ba, sa buhay natin ngayon, pag sinabi mo ngayong good life, parang walang puwang dito yung bad life, Pag sinabi mong life is great, parang wow, ang gaan ng buhay, at lahat ang buhay, At life is manageable, walang problema. At walang problemang hindi nalulutas. Yan ang pakiramdam na isang tao, na talagang masagana at maluwag ang pumumuhay. Siguro si Levi ganun din, Malay mo, hindi naman niya alam itong pagtawag na ito, Basta na lang siya tinawag. Siguro, sabi nga ni Padre, naging popular, si Jesus Christ kasi nung panahon niya. Masyadong popular dahil sa pagpapagaling, pagpapatawad ng kasalanan, pagpapalayas ng mga demonyo sa katawan ng tao. At siguro namang din to si parang naririnig si Levi, na rin sabi nga ni Father, naririnig na niya. So nung dumating sa kanya at biglang nasa harapan na niya, tinatawag siya, talagang tayo agad siya. Tayo agad siya, pinaghanda niya agad ng ating Panginoon at nag-imbita ng napakaraming tao. Kasama na nga yung mga sinisino akong aga-aga. Anday ko nakaing almusal. Kasama na nga yung pati yung mga makasalanan. Kaya nga, yung mga chismoso naman, yung mga Pariseo, yung mga iskriba, ay nandun na nagkukulumpol. Pero kung titignan mo, magugulat ka, bakit nga ba si Levi o si Mateo diba, tumalima agad, So, ganoon din sa atin siguro ngayon sa buhay natin, sa ating mundong ginagalawan, sa ating mundong ginagalawan sa panahon na yun. Tayo ba ipagpapalit kaya natin yung pagtawag na yan? Yung komportable ka sa buhay. Kaya nga ito yung sinisigaw mo, life is good, life is great, life is manageable, etc. Baka hindi, dahil siyempre alam natin ngayon na pag naglilingkod ka sa Panginoon, may mga sakripisyo na ibigay, At tayo nga, kahit nga minsan hindi tayo naglilingkod o nasa paglilingkod, lahat ito'y maayos. Hanggang sa dumating yung panahon na yun nga sinasabi nila, serial killer of joy, Dumarating kasi sa panahon natin yung trials. Di ba? Hindi naman pwedeng, wala yata. Kumisan nga daw sabi nila parang
pagka yung sigurado yan, diretso yung okay nga, sabi mo kanina, yung okay, yung life is good, life is great, life is manageable. Parang may may kasunod no? Ano kaya ang kasunod nito? Pero hindi naman dapat gano'n pananaw. Kaya lang, ang pagsubok naman ay dumarating at yan ay pinahihintulutan din naman ng Panginoon para tayo patibayin. Parang wala namang naliligtas sa pagsubok. Kaya nga yung mga trials na yan. Ay, good morning, Jamie! Yan, good morning! Ang aming manugang. Sa New York, mga New Yorker dyan, New Jersey. Hi kay MJ at kay Marlon. Yes, so sa CFCFFL dyan sa Jersey at sa New York, sa Manhattan, at sa lahat ng good evening pala kay J. Good evening sa kanila. Kaya nga kumisan, di ba, lalo na yung mga pagsubok na parang laging nandyan, yung kahapon pa ayaw nang maalis. No, yung bang ngayong araw na to pag-uusapan nyo pa rin at baka sa susunod na araw pag-usapan nyo pa rin, ano? And parang ayun pa rin, it threatens you, di ba? Puminsan kasi ang problema, parang ayaw mo na siyang puntahan o tignan dahil nga sa masakit, nakakasakit, ano? Parang laging nananalaytay sa ugat mo yung sakit o nanunuot sa ugat mo, no? Parehong sakit. Paulit-ulit lang, no? Kaya nga ang kahit buhay. Minsan, nga totoo yun, paulit-ulit, no? Ako minsan, malalakpasan mo siya. Tapos mga ilang lang, babalik na naman siya, no? Ganun, the same na naman, yun na naman yung pain, yung mararamdaman mo sa kanya. Yun ang tumatakot sa'yo, yung mararamdaman, yun nga, yung pareho na naman, ano? Parehong sakit, parehong pinag-uusapan, parang ayaw maalis. And yun ang nagbibigay sa tao ng pagkadapa, no? Kung minsan, ito yung nagbibigay sa tao nung talagang panghihina, no? Sa kanyang pananampalataya. Hindi ko mukha ngayon, no? Si Levi, no? O si Mateo, pagkasabi sa kanya, tayo agad, ano, ha? So, lagi nating tinitignan, no? Kaya, kadalasan, mas nakatuon tayo, no? Sa nagiging problema natin, kaysa dun sa alwa ng buhay na nakukuha din naman natin out of ating faith sa Diyos, ano? So, kung minsan, natatanong pa nga natin, bakit ba? Bakit ba pinahihintulutan ng Diyos yun, ano? Bakit ulit na ulit? Bakit paulit-ulit? Bakit mamaya babalik na naman, no? Katulad nung kilala natin, di ba yung anak niya, parang paulit-ulit lang yung mga nagiging problema daw. At parang balik lang ng balik. Sabi natin baka kulang lang sa dasal pa, no? Baka kulang lang sa tiwala pa. At siyempre yung usap, no? Yung pag-uusap din yung kung sino yung mga concern, no? Alam mo, halimbawa nga, example nga natin noning sa isang mag-asawa, no? Kung minsan may mga paulit-ulit ba na nangyayari, paulit-ulit na nagiging problema. Kung minsan isa, o hindi lang isa, dalawa, tatlo, hanggang 4 yan, no? Na hindi nare-resolve, no? Paulit-ulit. Pero siyempre, sabi nga natin, tignan natin kung ano yung pinagmula nung hindi pagkakaintindihan, pinagmula nung problema. At siyempre, habang nangyayari yun, siyempre, nare-realize natin, o titignan natin, o isipin natin na kung ano ba yung naging dahilan at kung ano ba yung dapat nating baguhin. At saka pagkaya naman, baka nandiyan ka sa ganyang sitwasyon, dito yung mas malakas ang bulong ng demonyo. Dito yung parang mas malakas ang boses ng demonyo kaysa boses ng Diyos, no? Parang dito mo maririnig yung sabi niya sa'yo, uy, lika, may sasabihin ako sa'yo, no? Makinig ka sa akin. Alam mo yung sinasapit mo yan sa mga kasalukuyan na yan, wala yan, ano? Alam mo na, alam ko kung naasan yung kaligayahan, ano, ha? At ito'y mararamdaman mo at pwede mong pagsayaan. Nasasabihin mo sa'yo minsan ng devil na yan, ano, naku, bakit ba ikaw nga nandiyan sa sitwasyon na yan? Bakit ba nandiyan ka? Naku, yun yung mga bulong niya, no? Yan yung mga bulong na minsan hindi natin pansin, kasi nga, dahil nga dala ng ating mga pinagdadaanan. So, parang pumapayag na tayo dahil parang wala tayong marinig na iba, kundi yung kaligtasan doon o yung paano matatakasan. Kasi nga doon ka nga nakapokus doon sa negatibong nangyayari sa'yo. Hindi mo nga yun nga, sabi mo nga, hindi mo na napapansin na ito pala hindi mo na napapansin. Uy, anong kabaliwan yung pinagagagawa mo? Di ba, ba't hindi ka gumagawa ng paraan tungkol dyan sa problemang yan? Parang ganyan sasabihin niya. Para mabago yan, sabi niya. Katulad nga, di ba, kung minsan tayo, sabihin natin, yung pananampalataya natin, no? Parang ibubulong sa'yo ng demonyo din yan. Paano ginagawa mo dyan sa simbahan na yan? Ba't hindi ka mag-iba ng religion? Bakit hindi ka mag-iba ng nagsasambahin? Parang yung Diyos na sinasampalataya. Hindi ba yun? Bakit ang dami mga problema na nandiyan ka pa rin? Oo, naglilingkod ka pa rin. Bakit pa rin nangungulikta dyan? Bakit ka pa rin
nag-ano dyan, di ba? Nagsusubo Ba't ka ba sumisilbi dyan? Nagsisumiksik dyan, ano? So, yun yung mga, di ba yung, di ba, pag naglilingkod, ako naglingkod din ako sa simbahan. Minsan masusunog ka din dyan, dahil lalong-lalo na nga ako, wala naman perfectong samahan, kahit na nga nasa loob kayo ng simbahan, minsan talagang parang aabutin mo yung pagkapikon, no? Yung pagkapikon, kaya dapat maging aware tayo dyan, dahil kung saan nandoon na paglilingkod, nandoon din ang demonyo, no? Kung kailan ka lumalapit sa Diyos, nandoon din yan, no? O tapos kung minsan, di ba, ibubulong din sa inyo sa loob ng bahay, no? Kung minsan, naboboard ka, sasabihin sa inyo ng demonyo, bakit nandiyan? Ba't di ka lumabas? Ba't hindi ka maglayag? Bakit hindi ka pumunta ko saan mo? Ba't di ka punta sa mga barkada? Tapos sasabihin sa'yo, ba't hindi ka magpagabi? Ba't hindi ka magliwaliw sa lahat? Minsan kung question niya, pati pamilya mo yan, ano ba nangyayari sa pamilya niya? Ba't ang gulo-gulo niyan? Pabayaan mo na nga yung pamilya niyo. Magliwaliw ka na lang sa labas. At minsan pati sa trabaho, di ba? Hindi siya, ever present siya talaga, no? Sa trabaho, di ba? Sabi nga, napakawalang kwenta, boring naman itong trabaho, paulit-ulit lang. Oo nga, ba't nandiyan ka lang? Ba't nandiyan ka, letan ba na sweldo? No? Yan yung mga bulong na, kung tutusin mo, kung isip, buti nga may trabaho ka pa. Buti at meron ka pinagkukunan ng panusto sa iyong pamilya. Pero ito yung mga, di ba, no? Yung sinasabi natin siguro ngayon dito is, maging aware tayo, especially ngayon, di ba, no? Oras na mga kailangan natin magbalik loob, di ba? Natapos lang na Ash Wednesday. So, pinaalala sa atin na tayo galing sa Alabok at tayo babalik sa Alabok, ano? Alam mo na ang buhay na ito'y matatapos. Minsan kasi pagka ganyan na alam nung kabilang panig na ito na yung time na talagang gusto natin na makipagrelasyon sa ating Panginoon, na magbalik loob. Ito naman yung talagang hindi kanya titigilan, no? Ito yung panahon na talagang, di ba, kung ating Panginoong Yesus sinubok niya, di ba? Sa disyerto, talagang pinagsabihan niya at hinamon-hamon niya ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagsasabing, anak ka pala ng Diyos. Sabi niya, di gawin mo nga tinapay itong batong ito kasi gutom ka na, di ba? 40 dias ka na dito sa disyerto at wala kang makain. Pero ang sabi ng Panginoon, di ba, pag talagang nasa Kanya ka at nagbabasa ka ng Kanyang mga salita, may panagot ka dyan, di ba? Pwede mong sabihin sa demonyo na yan na hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita ng Diyos, no? Good morning, Noni. Si Noni Pineda nandiyan din. O, di ba, sabi sa kanya, ay, lali ka nga, sabi niya, tumalong ka nga dito. Magaling naman ang Diyos mo, Sasaluhin ka niya pag nagpatihulog ka dito sa bangin, O, di ba, sabi ng ating Panginoon? Naku, sabi niya, huwag kang ganon, Satanas, no? Huwag mong susubukin ang Panginoong mong Diyos kailanman, di ba? Ibig sabihin, huwag mong subukin kundi ang ibinibigay sa atin kung minsan parang hindi ka tanggap-tanggap sa atin, no? Pero ang pinakamagandang magagawa natin dito, sumang-ayon, at tanggapin ito dahil ang mga pagsubok naman ito ay mga pagtutuwid din, ano? Kasama ito dun sa ating buhay bilang Kristiyano na itinutuwid din naman tayo. Dahil lahat naman tayo nagkakamali at kung minsan, o madalas, mas marami nga ang mali. At sa pagsubok na yan nga, Noning, di ba, madalas tayo natututo. Oo, dyan nga tayo natututo. Binibigay na pagsubok ng ating Panginoon. Kaya nga, titignan natin, talagang magpasalamat nga tayo dapat sa pagsubok, no? Kasi ito yung parang magulang, di ba? Ang magulang kaya kinakastigo ang anak, hindi para ipahiya, hindi para kung ano ang mangyari doon sa anak, kundi para maituwid kung ano man yung buti. Kaya nga yung mga nakikinig sa mga magulang, mas maganda ang buhay talaga, no? Dahil yun nga, ang wala namang magulang kasi na naghangad, hindi maganda sa kanilang mga anak. Sa kanyang mga anak. Kumisan lang, di ba, parang hindi natin naiintindihan, lalo pag medyo bata-bata ka pa na bakit ganito, bakit lagi tayong pinagsasabihan, bakit tayo nihigpitan, bakit sinasabi yung ganito. Hindi natin maintindihan, no? Pero alam mo, pagka dumating yung araw, at ikaw nga, lalo pag ikaw ay nagkapamilya niya, malalaman mo talaga to na lahat pala nung sinabi ng mga magulang mo, di ba, talagang ito pala kaya pala, ito pala yung dapat gawin at ito yung tama. Ang diablo kasi, puro reklamo yan. Sasabihin sa inyo, bakit nandiyan ka sa ganyang uri ng pamilya? Dapat mabago yan, diba? Bakit ganyan ang trabaho mo? Bakit ganyan ang mga kaibigan mo? Diba? Bakit yung mga kaibigan mo sinisiraan ka? O kung ano-ano, no?
maraming ibubulong sa iyo dyan. Bakit yung mga anak mo ang kukulit? Bakit ka nandiyan sa pamilyang ganyan, etc. etc. At kung ano-ano pa ang pwedeng ibulong sa iyo. Ngayon, kung mahina-hina ka, ay talagang mapapatulan mo yung mga ganyan. Sasabihin pa sa inyo, oy, take control, sabi niya, no? Kung hindi kayang gawin ng Diyos mo, ikaw na ang gumawa, no? Di ba? Kaya kung minsan meron tayong mga desisyon na parang, oops, magsisisi ka sa huli. Kasi, tumira ka na, no? Tinira mo na mag-isa. Hindi ka na nagdasal o dahil nga sa bumayag ka dun sa bulong ng diablo sa buhay mo. Ginawa mo na yan. Desisyonan mo na yan. Parang ganyan. Hindi ka na nag-isip. Hindi ka nag-isip. Hindi mo na kinonsulta ang Diyos. So, di ba, ang palalabasin mo to, sasabihin mo, kaya mo yan, no? Tapos sasabihin din sa'yo ng diablo, seek happy at all cost. Ibig sabihin, hanapin mo, no? Kahit ano mangyari, kailangan maging masaya ka, no? Paminsan, di ba? Lalong-lalo na nga, alam mo yung boredom kasi umaatake din yan, no? Inaatake din tayo minsan niya, lalo na kung wala kang ginagawa, no? At sasabihin mo sa sarili mo na ikaw ay malungkot at parang walang kwenta ang buhay mo, no? Tandaan natin lagi na laging may diablo na nagpapasama, no? Ng kondisyon natin at yung nagiging kondisyon natin. Kung minsan nadidiktahan tayo niyan without us knowing it, di ba? Kaya dapat sabihin natin, no, lagi nating paalalahanan ng ating mga sarili na tayo, no, ay kumapit sa ating Panginoon. Na tayo, no, lahat ng ginagawa niya sa atin, lalong-lalo nga kung tayo may relasyon sa Kanya, no? Kung tayo ay nakikipagrelasyon o may intimate relation sa ating Panginoon, naku mahirap tayong mailigaw talaga, no? Mapa-sarili yan, mapa-pamilya yan, mapapakitungo sa asawa yan, pakitungo sa anak at kapitbahay o katrabaho, ay mas madali kung tayo ay nakasandal sa ating Panginoong Diyos, ano? So, kailangan nga, no? Bakit nga ba? Sabi nga niya, bakit nga ba pinapayagan ng Panginoon na tayo'y subukin? Sabi niya sa 2 Corinthians 12:7, sabi niya, no? Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamangha-manghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako, at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. So yun pala, diba? No? Kaya pinapayagan ng Diyos para magkaroon din tayo ng control, di ba? Makontrol tayo mismo, di ba? Kasi kung halimbawa yung ginagawa mo, akala mo lahat tama na, wala ka ng control. Dito darating yung yabang. Di ba karamihan nga sa mga nangyayaring ganyan ay umaakyat nga sa ulo. Nga, di ba, nagiging yabang nga. Parang wala ding iniwan dun sa, di ba, kumisan na mapaka-arangya mo. Sabihin, napakaganda na yung buhay mo, dire-diretso, parang walang naging problema, no? At nagkaroon ka ng marami, which is na-experience din natin, ano? So, walang control. Hindi na natin na-control na diba? Kala mo lahat, tapos kala mo yung binigay na biyaya sa'yo na kailangan ubos-ubos o kung saan-saan mo ginagamit, no? Kaya kung minsan yun ang nangyayari, napapahamak tayo dun sa nagiging inaabuso natin, ano, at hindi natin na kinokontrol yung sarili natin dun sa sitwasyon o kung ano man ang binibigay sa atin ng Diyos na biyaya. Kaya nga, di ba? Kaya kung halimbawa magiging consistent ka talaga, no, sa pananaw, lalo ngayon, di ba? May sineselebrate na naman tayo tungkol sa Advent na naman, ano, ha? Ito yung paghahanda naman, o lagi naman dapat, no, ang buhay natin ay dapat natin laging hinahanda, no, spiritually, no, lalo na spiritually, kasi ito yung dapat natin pinaghahandaan, kasi di ba sabi nga natin, kung ang Panginoong Diyos ay nagpakita na siya'y namatay, no, at muling nabuhay, tayo din, di ba? Ang katawang lupang ito'y mamamatay, pero ang ating kaluluway magkakaroon ng buhay na walang hanggan ayon sa kanyang ipinangako sa ating lahat. No, kaya nga importante na talagang dapat may connection tayo sa kanya, di ba? Sabi natin, naniniwala tayo sa kanyang muling pagbabalik. Ano ibig sabihin nito? Na kung sakaling tayo'y abutin ng kamatayan at hindi pa siya nagbabalik physically, siguro pagdating ng Judgment Day, di ba, doon tayo hatulan ng Panginoon. Ano ba yung ginawa natin sa buhay na pinahiram sa atin? At ito ay isang paggunita na naman nga, sabi ko nga, ng ating mga kamalian na dapat nating ituwid, no?
yung ating mga kamalian at yung mga ginagawa nating hindi mabuti. Alam mo, naalala ko tuloy noon yung sharing ni Father Arloy, nakakatuwa nga yung tungkol dito sa Lent, dun sa, ang ganda nga pag sinishare ko nga yun sa Facebook, yung isang kaldero, di ba sabi niya, pag nanghiram ka, parang binase sa kaldero, nanghiram ka, dapat pag hiniram mo ito, sabi niya ganun, di ba, papahiram sa'yo, malinis ito at ayos. Pag iyong isusoli, parang ang isusoli, kailangan pag sinoli mo ito, malinis din, siyempre sa pinaghiraman mo, at may laman, sabi nga niya, parang ganun ang buhay natin ay hiram lang, di ba, sabi nga niya, kailangan pag balik natin, pag sinoli natin, ay malinis ito. At di ba sabi siguro yun nga, parang nagbalik loob tayo at magsisi tayo sa ating mga kasalanan. At Noning, bago tayo magpatuloy, batiin ko muna si Brother Noni Pineda, si Ana Natividad, si Dorothy Pantua Acosta, blessed morning po, and God bless us all. Sabi ni Dorothy, si Roland Lubungan, good morning, si Lono Capo, siyempre ang ating anak sa New York, siyempre, at kasama yung kanyang pamilya. Ayan, si Jay Moatera, good morning po dyan. Good evening naman dyan, kasi baliktad tayo sa New York. Hi MJ, miss you. Yes, see you soon. Ayan. So yun, eto nga, kaya nga meron tayo ritong mga dahilan, nag-research tayo at nakakita tayo na kung bakit nga ba kailangan yung mga dahilan, bakit ang Diyos ay pinahihintulutan ang trial, yung pagsubok sa buhay na. Ang sabi nga noning sa una, to keep you humble. Humble. Sabi niya, pride goes before the fall. Ang sabi nga noning sa Proverbs, ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Parang napakaganda doon. Di baling maliit lang, basta malinis, ay malaki nga kung ipakapahamak mo, sabi nga ng Panginoon, aanihin mo ang lahat ng yaman sa mundong ito kung ang buhay mo naman ang mawawala. Ibig sabihin, parang sa sobrang pagkamal ng kayamanan sa mundong ito, di ba minsan isinusugal natin lahat. Dumarating doon sa punto na taya lahat, di ba? Di ba, pati karangalan, ikaw basta kahit na kahit anong pangwawalang niya ay gagawin mo, makamit mo lang ito. Pero in the end, di ba, yun yung sinasabi natin sa kaldero nga ni Father Arlo, kailangan yung kalderong ginamit mo, tayo yung nadudumihan, sa araw-araw na buhay natin. Marami tayong nakakasalamuha, mabuti at masama, o maraming masama. Pagdating ng panahon, kailangan daw linisin yun, o bago dumating yung panahon ng pagsasoli ng kaldero o ng buhay natin sa Panginoon, ay malinis tayo. Yung duming yun yung mga kasalanan. At kaya kailangan natin ng mga trial na ito. Dahil, di ba, mas pahalagahan natin yung maliit. Basta galing talaga, sa malinis na paraan. Hindi ka mukha nung napakalaki, Okay, mai-enjoy mo talaga yan dahil para mabibili mo lahat, sabi nga natin, ipinapangalawa nga sa Panginoong Diyos yung pera, na siyang kasangkapang material dito sa mundong ito para panlaban na nga sa Panginoon mismo. Kaya kung marami kang pera, mabibili mo lahat, parang ikaw na ang hari. Pero ang katotohanan yan, kinukublihan ng Diablo at sinasabing okay ka, maayos ka, mayaman ka, wala ka ng problema. Pero darating yung panahon ng pagtawag. At yung pagtawag sabi mo ni kahit gano'n nga, di ba sabi mo karami yung pera mo, pagka alam mo yan, katulad na nagkasakit ka na, wala na, hindi mo naman pwedeng hindi mo mabibili. Di ba? Lalo na pag nagkasakit ka, ang pwede mo lang bilhin doon, gamot. Pero yung sakit itself, para paghilingin, kung talagang yun na ang oras mo, ay kahit anong dami ng pera mo. So, siguro ito, ito yung mga yan nga, kasama na din yung pagkakasakit, di ba? May mga sakit na gumagaling agad, kahit na nga kung anong terminal case nga ito, sapagkat ang grasya ng Panginoon ay laging at saka siguro yung sinasabi niya to keep you humble, kaya nangyayari itong mga trial na to. Dito kasi tayo talagang, kapag may mga problema kasi tayo na ganyan, may mga pinagdadaanan tayo, dito tayo talagang naniniklod at naghihingi ng tulong sa ating Panginoon, di ba? Parang meron ka na, parang napakadami mo, parang wala kang dumarang na problema, parang hindi ka na nagdadasal, hindi ka man lang nagpapasalamat, pero pagka talagang dumating ka dun, ayun na yung magbabalik ka sa Panginoon,
lalapit ka na sa kanya at maniniklod at magmamakawa po para tulungan ka niya, no? Pero talagang, siguro ito nga yung sabi nga nila, kung minsan kailangan pa tayong batukan, no? Kung minsan hindi nga lang batok pa, no? Para talagang ipaalala. Na nandyan ang ating Panginoon at kailangan nating bumalik sa kanya at lumapit sa kanya. Tapos sabi nga, to keep you in training, di ba? Kaya nga yun din, follow up to doon, na, di ba, ang isang atleta, tingnan mo ang atleta, no? Ang atleta, hindi yan mananalo sa isang competition kung hindi matindi o rigid talaga yung kanyang training, no? Ganun din siguro tayo, no? Habang nabubuhay tayo dito sa buhay na hiram ito. Ito na yung training natin, ano? May darating na problema, paano mo ito haharapin? Paano mo ito i-challenge sa i-apply sa buhay mo at paano mo susolusyonan, no? So kailangan ganoon din, no? At hindi pwedeng, 'di ba, kaya nga 'di ba sa training hindi naman ang training ng mga athlete hindi naman magagaan lang yan, pabigat siya ng pabigat hanggang doon sa umabot ka doon sa punto na talagang handang-handa na at pwede ka nang manalo, no? Pwede ka nang manalo. Ganon din naman siguro sa atin. Ang buhay natin ay paghahanda, no? Oo, dumarating mga problema. Kailangan ito yung unti-unti nating naiharap at the same time na ilalapit sa Panginoon. Diba? Hindi yun yung sinusunod. Diba kanina pinukumpara natin yung mga bulong ng demonyo. Kaya mo yan. Hindi mo na kailangan ng Diyos. Wala naman magagawa ang Diyos mo dyan. Kundi ikaw mismo dapat mag-decision yan dahil ikaw lamang ang pwedeng gumawa ng paraan, etc. Yan ang demonyo, you know? Pero kung ikaw ay nasa Diyos, pag may dumaring na problema, unti-unti mong nilalapit, Lord, tulungan mo naman ako, di ba? At the same time, di ba, hihingi ka ng awa at grasya sa Kanya. Sa susunod, gano'n na naman. At habang natututo ko, habang nagkakaroon ka ng problema, dito yung mga hurdle, yung mga problema, yan yung parang hurdles ng training mo. Pagdating ng panahon, no? Parang ang mga problema na yun, baliwala na. Yung nga, parang, di ba sabi, pinapahirap, kung minsan kasi kailangan nating dumaan pa dyan sa mga mahihirap na problema yun, para tayo maging matibay palalo. Katulad nga din ng atleta, di ba? Ang atleta, di ba, may tinatanong yun, parang hurdles. Pagkasanay na yun, baliwala na yun sa kanya Kasi nga nasanay na siya. At alam niya na kung paano di-discard yan. Ganun din sa ating problema, no? Para matuto tayo at malaman natin kung paano nating harapin. At harapin. Yan. Kasi nga, nagiging nasasanay tayo at the same time. Kasi di ba ganun naman ang problema? Darating yan, kahit anong bigay yan, pero lilipas yan Parang maghapon, mamaya gabi na. Pagkatapos ng gabi, madilim. Kinabukasan, maliwanag. Kaya nga kung minsan, di ba, minsan parang lalo bago pa yung problema, parang kung minsan ang hirap nga, paano ko ba ito haharapin? Paano ko ba ito isosolve? Pero pagka inisip mo, siguro, di ba, alam naman natin na wala namang problemang hindi nalalakpasan. Wala namang problemang binibigay ng Diyos na hindi nagkakaroon ng solusyon, no? Ngayon, kung meron kang positibo siguro na pag-iisip at talagang yung ibinibigay mo talaga kay God yung mga problema mo, ay talagang magkakaroon yan talaga ng matututo ka at magaan mo siyang tatanggapin at talagang masusolusyonan mo siya ng kumisan hindi nga lang ganun kabilis pero magkakaroon talaga yan ng solusyon. Basta, yun nga, di ba, lagi nga talaga lagi namang may solusyon, di ba? Tayong nakakonekta kay God. Kailangan lang meron ka talagang relasyon. Sabi nga, consider it joy pag may mga trials, di ba? When you encounter various trials, no, consider it joy, knowing that the testing of your faith produces endurance. O, di ba? Totoo naman yun no? Yan ang magiging magiging total niyan o yung kahihinatnan niyan, endurance, ibig sabihin tatag, tibay, no, ha? Kaya pag may darating na yan, dun lumalabas talaga yung gift of faith from the Holy Spirit. Pagka meron ka na niya, parang, ganun ba? O parang na lang yun, okay. Hindi, pagdasal na lang natin, di ba? O magdasal tayo, ganun. Hindi ka mo ganun ba? Harapin mo yan at sasalubungin mo, no? Physical kung physical. Oo, hindi siya ganun kadali, di ba? Lalo na kung ikaw yung nandun sa sitwasyon. Pero siguro, ang lagi mo lang, kung minsan kasi stressin mo yung sarili mo, no? Totoo, talagang nangyayari yan. Sa akin nga, nangyayari pa rin yun hanggang ngayon. Ikaw yung sarili mo mismo pa ihirapan
harapan mo, no? Kasi kung minsan parang, ano ba to, paano kaya to? Paano itong susolusyonan? Parang medyo mahirap ito, no? Pero, di ba, kung at the end of the day, maiisip mo talaga, wala naman akong magagawa, andito na itong problemang to, kailangan lang itong solusyonan. Siguro talagang kailangan tumawag ako, o talagang kailangan tumawag tayo sa Panginoon para turuan niya tayo kung paano natin to talagang haharapin talaga ng maluwag sa puso natin. At makikita mo talaga yung solusyon na Noning, na talagang makikita mo siya na yun yung solusyon, yun yung gusto ni God na gawin mo ng tama at makakabuti din, hindi lang sa'yo kundi dun sa taong minsan na, di ba, kapwa mo na meron kayong, kunwari, kung ano man yung nagiging problema. Ayan nga, tapos ano pa? Bakit pinaparayagan niya yung mga pagsubok? Para tayo mabigyan niya ng handog o ng grasya, no? Mula sa Diyos, di ba? Sabi nga niya, kailangan minsan ng krisis, no? Kailangan minsan ng krisis para makita natin yung kabuuan ng Panginoon, di ba? Pagka nasa krisis ka kasi, at talagang tinanggap mo na wala kang magagawa doon kundi dapat ilapit mo sa Diyos. Doon mo makikita yung tunay na pagdadasal. Alam mo yung pagdadasal kasi kung minsan talagang okay, nagdasal lang. Hindi masama yun. No? Talagang dapat natin ginagawa. Pero di ba mga kapatid, nasubukan nyo na ba yung talagang yung problema mo talagang parang hindi mo talaga mabuhat? Pag nagdasal ka niya, galing sa puso, talagang maiiyak ka no? Lalo na kung medyo mabigat. Pero yun ang kasarapan nun, pagkatapos mo maidaing niya, naiiyak, yung kagaanan naman darating. Yung kagaanan ng pakiramdam ay unang darating, at yung kagaanan sa solusyon ng problemang yun ay darating din. Kasi doon mo makikita yung tunay na grasya ng Panginoon na talagang hindi kanya talaga niiwan pala. No? Di ba? Footprints in the sun, no? Akala mo iniwan ka na niya, buhat-buhat ka pala niya. No? At doon mo makikita to, no? At masasabi mo sa sarili mo na hindi mo kaya kung ikaw lang. At sasabihin mo sa sarili mo na tama yung sample niya. Siya ang puno, ikaw ay sanga lang. At tayo mga sanga lang. Na pag hindi tayo konektado sa Kanya, wala tayong makuwang sustansya, tayo matutuyot at gagawin lamang panggatong. Wala ka ng pag-asa magkabunga. No, so kailangan konektado tayo sa Panginoon. Kailangan nakadikit pa rin tayo doon. No matter what, di ba? Minsan bumabagyo, di ba? May mga sangang nababali, pero nandiyan pa rin yan. No, tutubo uli yan sanga na yan. At hindi yan tuluyang natanggal, no, sa punong yun. Ganun din naman. Siguro sa bawat problema, no, siguro mas makakatulong din na titignan natin na dito sa problemang ito ay merong itong magandang magandang lesson. Di ba kung minsan di ba pinapabayaan nga ni may positibo dyan sa negatibo na yan. Meron talaga no? Tapos mo nito bakit nangyayari to, di ba, bakit problema ko to, after mong masolve to, tapos mong malakpasan to, makikita mo yung dahilan bakit ito nangyayari sa'yo. Lalo na nga kung talagang inilapit mo to sa Panginoon. Malinaw no? Malinaw. At tinaintindihan siguro ng mga nakikinig sa atin na talagang alam na no? kung paano kumilos yung mystery no ng ating Panginoon. Mamangha ka talaga no, lalo na talaga kung nasa Kanya ka. Wala nga daw sandata no na pwedeng lumaban dito no sa kapangyarihan ito ng ating Panginoon, di ba? At dito mo makikita pagka ganito mga sitwasyon no na walang imposible sa Diyos no. Walang imposible. Kaya nga ako lagi kong tinitignan lang yun. Pagka yung mabigat yung problema mo, parang gabi lang yan no. Parang gabing walang ilaw. Pero ganun pa may between pa rin no. So kahit titing na liwanag, lalo na sa Metro Manila, may liwanag pa rin dahil polluted kasi ang hangin doon. So mayroon ka pa rin makikita. At pagdating ng bukang liwayway, naku, pag nasa probinsya ka at nakita mo yung bukang liwayway, at lalabas yung araw, ano? Oo, yung habang pausbong yung araw, nakita mo kung paano isang painting no, na hindi mo mailarawan yung pagbuka na yan at pagliwanag at tulong-tulong yung paglugan. Ganun din sa buhay natin. Hindi naman kasi pwedeng puro gabi lang no. Kaya nga laging may umaga. Naalala ko tuloy nung time na sa atin, di ba, naranasan din natin ang inihiling ko lang kay God, bisang umaga, isang maliwanag na umaga. At totoo naman no, hindi naman laging gabi, hindi naman laging madilim, lagi naman yang may liwanag no. Pero di ba kung minsan lang, sabi ko nga, hindi ganun kabilis, hindi ganun kadali yung pagtugon
yung sa mga hinihiling natin, ano, pero sigurado tayo na magkakaroon niya ng solusyon. Kung minsan nainip lang kasi tayo Yes, parang gusto mo ngayon na no? Pero, at yun ang bulong ng demonyo. Dapat yun ang bulong, ang tagal, hindi ka naman pinapakinggan ng Diyos mo. Pero doon pala sa proseso, endurance. Ano yun pinapaano ka pala niya, ginagawa ka niyang mas matibay at mas mabuting tao. Parang pag sa susunod na masalubong mo yung ganitong uri ng problema, ngingitian mo na lang to. Kasi, di ba? Wala na ito, parang parang kumakain ka na lang ng popcorn, parang ganyan. So, yun ang sinasabi, walang imposible sa Diyos. Yun ang panghawakan natin. At walang pwede, di ba? Sabi nga niya sa Salmo, sabi niya, if God, sabi niya, is with you, who can be against you? So, di ba? Mga simpleng mga verses na pagka tinignan mo at tinamnan mo ay, di ba, unlupit, di ba? Unlupit at talagang simple lang pero rock ika nga. Pero parang dun sa isang tao na tinutulig sa laging sinasabi na ganito siya, ganyan, dun sa isang tao na hindi naman kumikibo, may isang kwento din na dumating yung panahon dun sa hindi niya pagkibo, dun sa mga tuligs ang ginawa sa kanya, dumating yung panahon na nakita nila na yung taong ito ay hindi naman pala ganoon. Yung naman, yung katotohanan, the truth will reveal itself. Ibig sabihin, lalabas yung katotohanan. Basta, ang importante lang siguro, para masunod natin ang gusto ng Panginoon. Pag may dumadating na pagsubok na ganyan, tignan mo muna, Huwag ka muna mag-react. Unang-una, dapat napag-aralan mo, pinag-aaralan din naman yung problema, Siyempre, nilalapit mo yan sa Panginoon, humingi ka ng solusyon, ng guidance, pero nag-iisip ka din. So, kung dapat na ipanatag mo yung kalooban mo tungkol sa mga problemang dumarating, ipanatag mo lang dahil nga, ito kung minsan ay pinahintulutan ng Diyos para tayo ay bigyan ng katatagan at tibay. At ano pa? Para tayo bigyan ng kaisipang spiritual o mas spiritual kaysa makamundo o yung carnal na kaisipan. Parang minsan ang tingin natin sa ating sarili pag sinusubukan tayo, parang hinuhubaran tayo. Hinuhubaran tayo ng ating mga powers. Hinuhubaran tayo ng ating mga gusto sa buhay. Sinusupil ang ating mga gustong gawin para tayo sumaya. Kung minsan kaya lang hinuhubad yun dahil may gustong ipasuot sa iyo na mas maganda ang Panginoon. Kasi kung titignan mo, parang bakit ganoon? Bakit kailangan mawala itong mga bisyong ito, para makasunod ako sa Panginoon? Pwede naman yatang kahit na may bisyong ganito, di ba sabi nga ng Panginoon, hindi pwede pagsamahin ang spirito ng Diyos at spirito ng Diablo na laging kumokontra o gumagawa ng hindi mabuti sa tao. Kaya sabi niya, hindi pwede yun. Kailangan spirito lang ng Diyos. Parang yung isang tao na iniwan na siya lahat ng kanyang mga kaibigan nung meron siya, parang lahat ng mga importante sa kanya, lahat ng mga kahalubilo niya nung meron siya, iniwanan siyang lahat nung nawalan siya. Doon mo makikita ang iyong pamilya. Amen. Yung mga nandito sa paligid mo na nandyan lang. At katulad dito, good morning din kay Nicolas. Brother Nick. Brother Nick. At syempre kay Neo Herna. Ay, si Neo, Thank you for sharing yung ambag, Oo nga, thank you. Si Jujut. Nandun ka pala. Nandun ka pala. Siyempre. Ayun, di ba? Tama, kaya nga kung minsan, hinuhubaran tayo ng Diyos dahil meron siyang gustong ipasaot sa atin. Katulad nga yung bagong kalikasan natin. Kasi, di ba, pag magbabalik loob ko sa Panginoon, pag ikaw ay nagsisi, nagtika, nangumpisal at gusto makipagrelasyon sa Panginoon, definitely may huhubarin sa iyo yan. Yung mga kasalanan natin. Kasi in the first place, kaya ka nangungumpisal dahil gusto mong baguhin ang buhay mo. Gusto mong baguhin ang iyong pagtanaw sa pagkakaroon ng ugnayan sa Panginoon. Kaya may huhubarin sa iyo dyan. At yan, ang hubad niyan ay yung mga dati natin yung nakagawian natin na hindi mabuting kaugalian. Bibigyan ka kasi ng bagong puso ng Diyos, di ba? Pagka may espiritu ng Diyos sa iyong kalooban o nananalaytay sa iyong pagkatao, babaguhin ito, babaguhin niya yung kalikasan natin na maitim na budhi,
babaguhin niya yan, gagawin niyang dalisay yan. Paano? Sa pamamagitan ng pagtutuwid nga sa atin. Ito sa mga binabanggit natin, di ba? Para example, no, yung mga yung nangyari nga, lalong-lalo na sa'yo, no? Yung na-share mo nga, na-share mo lagi na yung hinubad sa'yo, yung mga bisyo, di ba? Kung anong napakaraming makamundong bisyo na pagnanasa na parang kung titignan mo, dahil siyempre nalungkot ka nung una, di ba? Dahil nawala lahat to ito ang tagal kong mga kumbaga, ang tagal kong namamayagpag dito sa bisyong to Pero yun nga, nawala lahat yun, nang bigla. Yun pala, akala mo wala nang pag-asa, no? Yes. Akala mo, malungkot na. Yun pala, may mas maganda siya. Sabi mo nga, na ipapasot siya, mas maganda siyang ipapagawa sa'yo, which is, etong ginagawa nga natin ngayon na alam mo na talagang sobrang hindi mo nga alam kung paano yung mararamdaman mo na saya, di ba? Kung ano yung sayang naidulot sa'yo, kahit hindi yung material na bagay, pero itong kita nating paglilingkod at pagbabahagi ng kanyang salita na hindi mo talaga matutumbasan. Kaya nga, uhubaran ka niya hindi ng mga mabubuting bagay, kung hindi ng mga hindi mabubuting bagay. At alam naman natin yun, tayong tao, alam natin yun, tayong may katawan, alam natin, tayong may hawak ng kaisipan na yan, alam natin yung mga kasalanan natin na dapat nating itakwil, no? At baguhin. Kaya nga sabi niya, bagong puso. Kaya nga sabi niya, ang pusong may pakikiapid, ang pusong may layunin paghiwa-hiwalay ng mga tao, yung pagkakanya-kanya, yung pagkagalit, di ba, yung pagsiselos, ay hindi puso ng Diyos yan. Ang puso ng Diyos ay pag-ibig, kapayapaan, katapatan, kaligayahan, no? Pagpapakumbaba, yun no? Kaibang-kaiba, no? So, sabi nga niya, kailangan natin baguhin yun, no? At yun nga, minsan, mahirap yun, pag comfort zone mo yun yung mga gusto mong gawin na yan, yung mga busy na, comfort zone mo yan yung manlait ng tao, comfort zone mo yan at kung ano-ano pang hindi mabuti, mag-isip ng hindi maganda sa kapwa mo, comfort zone mo yan, nakaugalian mo yan, ba't mo aalisin? Pero yun ang dapat di ba? May isasakripisyo. Kakatulad ngayon, itong Lent na to, di ba? Meron tayong isasakripisyo, no? Ito yung maraming tao ngayon na kahit hindi nagtitika pag ordinaryong araw, ay parang ngayon ay magbabalik loob dahil nga tatamaan dun sa magugulitan na naman yung muling pagkamatay, no? Yung pagkamatay ng ating Panginoon at makukonsensya na naman. Pero pagdating ng pagkatapos niyan, pagkatapos ng pagkabuhay, yung Lunes ng Linggo pagkabuhay, Lunes, balik na naman niya. Ito yung gustong hubarin ng Diyos na talagang huwag mo nang isuot, di ba? Sabi, di ba, katulad nga niyan, maumpisahan mo, no? Naumpisahan mo na rin lang. Sana maging tuloy-tuloy na ito. Yes. At magandang umaga kay Marisa Manalang Castro. At sabi nga sa Ephesians 4:22 hanggang 23, sabi ito niya, nga maganda, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Grabe, diba? Literal na literal, sinasabi niya sa mga Ephesians. Ito si Pablo ito. Si Pablo nagsasalita sa mga tiga-Efeso. Sabi niya, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. O ano ba, tayo ngayon. Diba, papasok tayo sa isang, yung 40 days na ito, diba, mula nung Wednesday. O ano yung gusto natin gawin, diba? Ano yung gusto nating hubarin, no? Sa dating pagkatao natin. Gusto ba nating baguhin yung pananaw natin sa ating kapwa? Gusto na ba nating tumulong sa ating kapwa? Yes, Gusto na ba nating maglingkod sa ating kapwa, sa simbahan at sa Diyos? Ano yung gusto nating hubarin para makapaglingkod? O di ba? Meron tayong tatanggalin dyan at yun ay yung masasamang ugali at yun ay yung mga pangakong hindi totoo at ito yung kung ano-ano pa, pagsiselos at uhubarin mo yan, di ba? Kailangan mong hubarin yung mga pagnanasang yun. Kasi sabi niya, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At sana ay magawa natin ngayon yan. Ngayon tayo naririto sa ganitong paggulita ng taon kasalukuyan, di ba? Sana makita natin ito. At ganun tayo talaga kamahal ng Diyos kasi nga, di ba? Kahit katulad niyan, di ba, tax collector itong siya, kahit gaano tayo kamakasalanan, kahit gaano tayo paulit-ulit na nagkakasala tayo, basta tayo talagang inaantay lang ng Diyos, at pag tayo nagbalik loob, siguradong tayo patatawarin niya, So, di ba, wala siyang ito nga sabi nga, hindi siya dumating dito para sa mga walang
sakit no? Oo nga. Dahil doon sa mga makasalanan. Kaya nga, ang sinasabi lagi sa atin siguro, yung mind conditioning din natin at mind setting natin, kailangan hindi maligamgam, Kasi kung ang pagbabalik loob natin ay maligamgam, ang sabi ng Panginoon ay alam niya ito, Sa unang 1:3-17 yata nakalagay yan, Sapagkat alam ko na ikaw ay hindi malamig o hindi mainit. Kaya ikaw ay maligamgam, isusuka kita, sabi ng Panginoon. At hindi magiging katanggap-tanggap. Ito nga yung sinasabi natin na, okay ngayon, di ba? Lahat yan, fasting, di ba? Prayers, charity, talagang gagawin yan lahat itong panahon na ito. Talagang lahat yan. Talagang walang zero. Pero pagdating ng tapos pagkatapos ng okasyon, tapos na rin ang debosyon. Parang ganun lang kasimple. Siguro ang paalala sa atin ngayon, ang paalala sa atin is, yun nga, yung ating pagtalima. Yung ating pagbabalik loob. Pagbabalik loob. Si Mateo, chismis lang yun na ano yun rin, nabalitaan niya, pero tingnan mo, hindi niya alam na gano'n na magpaglilingkod siguro sa Panginoon. Ang alam niya lang, gusto niyang siguro sumama kay Jesus dahil nung panahon na yun ay sikat si Jesus. Di ba? Parang gayon din. Pagka sikat yung tao, nadikit ka doon sa tao, parang sikat ka na rin. Parang gano'n. Pero ang maganda kay Mateo o kay Levi, hanggang sa sumulat siya ng isang di ba? Siya si Matthew dito sa ating 4 na pagbasa o gospel sa ating Biblia. Naging tuloy-tuloy. Binago niya. Hindi yung nasiyansya dahil parang, di ba, pinaghanda nga niya pinagdiwang niya, nag-imbita siya, talagang malaking handaan, ginastosan niya. Pero ang maganda nun, nakita niya talaga yung layunin ng Panginoon sa kanya. Tayo, di ba? Tayo mga tao, di ba? Ang katulad niyan, di ba? Ito na muli, di ba, ang paggunitan ng ating pagkamatay ng ating Panginoon, pagkamatay at muling pagkabuhay, sana tayo, nag-start nga tayo nung Ash Wednesday. Katulad nga ng sinasabi ko, itong unti-unting paglapit. Kasi hindi ko minsan, hindi naman ganun kabilis, Pero pagsikapan natin talaga na baguhin ang buhay natin, pagsikapan natin na talagang lumapit sa ating Panginoon at magbalik loob sa ating Panginoon. At sana maging tuloy-tuloy ito, hindi lang ngayong Holy Week, Kwaresma, di ba, hindi lang ngayon, sana maging tuloy-tuloy po ito dahil talagang mararamdaman natin, talagang sobrang mahal na mahal tayo ng ating Panginoon at hindi tayo pababayaan. At sa mga, di ba, sa mga kapatid nga natin na dumadanas nga ng mga pagsubok, kung ano man yung pinagdadaanan, lumapit lang tayo sa ating Panginoon, talagang silang naman talaga ang solusyon wala namang iba, silang naman ang ating tuloy mo, gusto mong tuloy na kaligayahan, punta ka sa Diyos. Kung gusto mo ng panandali ang kaligayahan, makinig ka sa Diablo, At yun nga, sabi nga natin, parang si Levi, ikaw ba o tayo ba? Tayo mga nakikinig ngayong sandaling ito. Ano ba yung pagtawag sa atin, alam natin, lahat tayo sasabihin nga natin, kilala mo ba ang Diyos? O may Diyos ka ba? Oo, sasabihin mo, may Diyos ka. Pero gaano ba yung kanyang relasyon sa Kanya? Siguro yun medyo mas mabigat na tanong. May relasyon ka nga ba? May relasyon ba tayo? Sana mapag-isipan natin, especially ngayong panahon na ito, na kung saan lahat ng tao ay parang gusto magluksa dahil nga sa paggunitang ito. Sana ay wag lang tayo magluksa kung di maging maligaya tayo in the end, nakasama ng muling pagkabuhay dahil binabago natin at binuhay natin yung ating mga patay na pananampalataya. Ito yung binago natin tungo doon sa pagtawag para sa ating pagbabago. At sabi nga ng ating kapatid, good morning po, totoo po na napakabuti ni Lord dahil sa kabila ng ating mga kasalanan, lagi siyang handang magpatawad sa ating mga kasalanan basta magbalik loob tayo sa Kanya. Ayan, totoo yun, di ba? Tulad nga sinabi natin kanina, kahit gaano tayo makasalanan, ang ating Panginoon nandyan lagi at handa tayong tanggapin at patawarin. At huwag kang matakot sa mga pagsubok sapagkat ito'y pinahintulutan ng Diyos. Nakita nga, di ba? Upang tayo baguhin, upang tayo bigyan ng grasya, at upang tayo ay ilagay doon sa direksyon na gusto niyang kung nasaan tayo dapat. At sa bawat pagsubok na binibigay sa atin, lagi namang meron tayong natututunan doon at may planong mas maganda ang ating Panginoon. At magandang umaga din kay Celendina Jo, ayan, at kay Jing. Ayan, thank you sa pakikinig. And with that, maraming salamat po sa inyong pakikinig.
At sana ay nakapulot tayo pare-pareho, no? Kahit na konting wisdom man lang dun sa ating pinag-usapan, na ang Diyos ay nandiyan at ang pagsubok na yan ay hindi pagtuligsa o hindi pagkastigo. Manapay, ito'y isang bagay na pwede nating maging kasangkapan upang lalong tumatag ang relasyon natin sa ating Panginoon. At syempre, tatapusin natin sa maraming salamat sa mga nakinig. Yung mga natungay sa Facebook, maraming salamat po sa inyong lahat. Tapusin natin ang ating programa sa maiksing panalangin. Sa ngalan naman ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Opo, Panginoon, muli po maraming salamat na naman sa umagang ito, sa pagsama mo sa amin, Lord God. Sa pagbibigay mo sa amin ng kakayahan para maghayag. Salamat din sa mga nakinig sa FM, sa 102.7 FM, sa Facebook, sa YouTube, Panginoon, maraming salamat. Thank you once again, Panginoon, sa iyong paalala sa amin. Natutoo nung kami naglalakbay lamang dito sa lupang ito. Yes, Lord. At darating ang panahon na makakaharap ka namin. Sana tulungan mo kami, Lord God. Ang aming panalangin ay tulungan mo kami na patuloy kami magbago. Yes. Patuloy namin mabitawan ang mga bagay na hindi sa'yo at sa dyablo. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming pagpupunyagi na baguhin ang buhay na ito tungo sa kabanalang sinasabi mo sa amin. Mga kapatid na mga nakikinig, hindi nakikinig, sa mga sandaling ito, dinadalangin namin silang lahat. Yes, Napadaluyin mo ngayong biyaya ng Banal na Espiritu at lahat ng karunungan ito upang maangkin namin at ipaangkin sa kanila. Yes. Dalangin din namin na sana may mga taong magamit o magpagamit o maging instrumento ng tunay na pamumuhay patungkol sa iyo, Panginoon, to live Christ and share Christ. Yes, sir. And Lord, at ang dalangin namin na sana lagi mo kaming yakapin dahil alam namin makasalanan kami. Ituro mo sa amin ang tuwid na landas at ilayo mo kami sa landas na liku-liko na gawa ng dyablo. Samahan mo kami araw-araw, Panginoon. Ito ang dalangin namin. At sinasama mo din namin ang aming mga kapatid na mga may sakit at karamdaman. Yes, yung mga kapatid naming nakaratay sa banig ng karamdaman na ang sakit ay mabigat. At kung ano man ito, Panginoon, ikaw ang nakakaalam nito. Sabi mo nga, ikaw lamang ang may kapangyarihan na magpagaling nito. At dalangin din namin yung mga doktor na ginagamit mong instrumento para magpagaling din sa mga kapatid na ito. Yes. Sa pamamagitan ng pag-oopera, sa pamamagitan ng pagreseta, pagbibigay ng gamot, Panginoon, ay idinadalangin namin sa iyo. Yes. Na sana hipuin mo silang lahat, Lord God. Ang aming mga kapatid nakapos, aming mga kapatid na walang makain ay dinadalangin namin sa iyo na ang gobyernong ito ng Pilipinas ay tunay na magbago upang mabigyan ng solusyon ang mga problemang ito. Ang mga kapatid namin mga nagtatrabaho sa ibang bansa, ang kanilang mga pamilya nandito, ang mga kapatid namin pinili ng doon manirahan, ay dinadalangin namin lahat sila, Panginoon, na sana yung kanilang mga trabaho, yung kanilang pinagkukunan ng kanilang panustos sa kanilang pamilya, yung kanilang kalusugan, Panginoon, ay lagi mong patnubayan, lalo't higit ang kanilang pananampalataya, Panginoon. Dinadalangin namin ang kanilang kaligtasan, Lord God. Muli, tinataas namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesu Cristo, kasama ng Banal na Espiritu at sa pananalangin ng mahal na ina. Maraming salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, maraming salamat po kay Ramil Torres, kay Linda Grace Manapat, kay Arsenio Mata, ayan, Pahabol. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli po, kung samantalang nagpapaalam, kita-kita tayong mamayang gabi. Huwag niyo likod si Kuya Bobot. At si Ate Lea, dito lang po sa 102.7 FM, Manawag Dominican Radio. Nagsasabing, bye-bye and God bless. Atin pong napakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka.
halina at sama-samang makinig sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa ni Kuya Bobot at Ate Lea mula Lunes hanggang Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ayain at isama ang buong pamilya sa panonood at pakikinig. Log on sa our website at www.radyomanawag.com. Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa, ang programang hitik at puno ng talakayang napapanahon. Ang opinyon mo at saloobin ay napakahalaga para sa mga pangarap at ambisyon ng bawat isa. Sama-sama tayong magbigay ng impormasyon, edukasyon at inspirasyon sa bawat isa at sa buong pamilya at salipunan. Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa ni Kuya Bobot at Ate Lea mula Lunes hanggang Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Music Radio 102.7 FM. Our time now is 9 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin para sa aming bansang Pilipinas. Panginoong Diyos, sinabi mo sa iyong bayan na kung ito'y tumawag sa iyo ng may pagpapakumbaba at tinatalikuran ang masasamang gawin nito, mabubuksan na ang aking mga mata at nakikinig na ang aking mga pandinig sa panalangin ginagawa nito. Kaya tumatawag kami na buong pananalig na kami ay yung diringgin alang-alang sa pag-ibig mo sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at sa kawalan naming pakialam sa pangyayari ng aming paligid, naganap na kahirapan, krimen, katiwalian, kawalan ng pagpapahalaga sa buhay at dangal ng tao at sa kalikasan. Tulungan mo kaming talikuran ang mga pagiging makasarili at turuan mo kami na ang hangarin ay ang kapakanan ng bawat mamamayan. Paghilungin mo nawa ang mga sugat ng masasakit na pangyayari ng mga nagdaang panahon. Pag-isahin mo ang aming mga diwa at puso upang sama-sama naming tahakin ang landas patungo sa maunlad at masaganang bukas. At higit sa lahat, maghari nawa sa aming bansang Pilipinas ang iyong pag-ibig na siyang susi sa paggamit namin ng kapayapaan aming minimithi. Amen. You're listening to Manawag Dominican Radio 100% Pure Christian and inspirational songs Throughout the day. May kasama ka. May kasama ka. May kasama ka. Our positive thought for this hour. It takes a lot of courage to forgive someone, but it takes an even bigger courage to ask for forgiveness. We come now to the Positive Action Plan, a meditation for making each day a success. Today is August 24, and our meditation is failure seems to be nature's plan for preparing us for great responsibilities. If everything we attempted in life or achieved with a minimum of effort and came out exactly as planned, how little we would learn and how boring life would be and how arrogant we would become if we succeeded at everything we attempted. Failure allows us to develop the essential quality of humility. It is not easy when you are the person experiencing failure to accept it philosophically, serene in the knowledge that this is one of life's great learning experiences. But it is. Nature's ways are not always easily understood, but they are repetitive and therefore predictable. You can be absolutely certain that when you feel you are being most unfairly tested, you are being prepared
for great achievement. And this is Father Boots Bombase OP giving you the positive action plan for August 24, which is failure seems to be nature's plan for preparing us for great responsibilities. Isa mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 19 ng Agosto, ang 20 linggo sa karaniwang panahon. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the crowds, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever, and the bread that I will give is my flesh for the life of the world. The Jews quarreled among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors, who ate and still died, whoever eats this bread will live forever. Buhay o buhay? Kailan ka ba mabibigyan ng halaga? Kailan ka ba maituturing na higit pa sa diamante o ginto? O buhay, isa na nga lang ang meron ang bawat isa sa atin, pinagkait pa ng iba. Diyos lamang ang may kakayang lumikha nito, kaya sana maisip natin na tanging ang Diyos lamang ay may karapatang kumuha nito. Siguro sinasabi natin sa sarili natin, hindi naman ako pumapatay, hindi ko kaya yun. Oo nga, di nga tayo pumatay at di ito kaya ng ating konsensya. Ngunit, sa tuwing sinasabi nating, ay, dapat lang yan, wala naman yang silbi. O, okay lang yan, nang mabawasan sila. Hindi ba't isa rin itong uri ng pagpatay? Hindi ba't ang pagsasang-ayon sa pagpatay o paglapastangan sa buhay ng tao ay pagpatay din? Ang Diyos ay puno ng pagmamahal at kabutihan. Si Jesus ay bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao upang makisama sa atin, upang tayo ay maligtas. Naranasan niya mismo ang pait at saya na naranasan natin. At kahit itinakwil siya ng karamihan, hindi pa rin niya ipinagkait sa kanila ang mabuhay sa mundo. Hindi siya nagparusa. Kung tutuusin, mas binigyan pa niya sila ng pagkakataong mabuhay nang sila'y pangaralan at tulungan niya na maituwid ang baluktot nilang mga daan. Binigyan niya sila ng buhay, bagong buhay. Pinagaling ni Jesus ang mga may sakit at binuhay ang patay. Ganyan kalaki ang pagmamahal niya sa atin. Sa Ebanghelyo ngayong linggong ito, ipinapaalala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo na kanyang inialay para sa ating lahat, ang halaga at dignidad ng buhay na pinagkaloob niya sa atin. Ang halaga ng ostyang tinatanggap natin ay walang katumbas. Hindi ito basta wafer lang. Ito ang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon. Ang parehong katawan at dugo na nagbigay sa atin ng buhay at nagpapalakas sa atin.
Kaya nga't napakahalaga na nasa disposisyon tayo bago at habang nagmimisa, lalo na kung tayo ay tatanggap ng banal na komunyon. Hindi tayo basta-basta na lang pipila at sasagot ng amen. Nawa ang ating amen ay maging tanda ng ating matibay na pananampalataya na si Jesus mismo ang ating tinatanggap. At sa pagtanggap natin ng katawan at dugo ni Kristo, nawa ay maging totoo at mabuting mga Katoliko tayo. Pero katulad ng tanong ng karamihan, paano? Simple lang mga kapatid, ang magmahal. Tulad ni Jesus, ang tunay na ehemplo ng pagmamahal. Magmahal tayo nang di naghahanap ng kapalit. Kahit unahin pa natin ang pangangailangan ng iba. At mas lalong magmahal kahit na nasasaktan. Naway sa pagtanggap natin ng banal na Eucharistia, mas mapalalim natin ang ating pagmamahal sa Panginoon at sa ating kapwa. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa iyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Here is the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of August 2018. August 4, BEC Madriaga and BEC Uraan East. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. August 11, BEC Pugaro, BEC Kabawangan, BEC Namakpakan, and BEC Baginay. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. August 18, BEC Tubul East, BEC Sapang, and BEC Lipit. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. August 25, BEC Baritaw, BEC Babasit East, and BEC Pao. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. And that's the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of August 2018. Calling the attention of the alumni of Holy Rosary Academy, Our Lady of Manaoag College, now Colegio de San Juan de Letran, Manaoag. The institution is coming up with a database for the alumni in preparation of its 75th foundation anniversary. 75th foundation anniversary. To be included, please get in touch with Sister Maria Cristina L. Arceo OP or Miss Jorhan S. Gutierrez through Telefax 075-529-0121 or Facebook account Letran Manaoag or email rosarianletranite@gmail.com. Please provide your name, your graduated, contact numbers, or email account, and present affiliation. Thanks so much. Siyempre Arriba, siyempre Letran. The parish of Our Lady of Manaoag will hold its Voice of Manaoag, Voice of Manaoag 6th season this October 6, 2018 at 7 o'clock in the evening at the Municipal Auditorium. For more information, please contact Brother Regeric Ricodos at cell phone number 0926-687-1520. You can also visit and shoot your messages or queries at our official Facebook page, Voice of Manaoag 2018. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 7, 2018, first Sunday of October.
Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 high noon and 4:30 in the afternoon from September 28 to October 6, 2018. On September 30, Sunday, additional Masses at 3 o'clock and 5:30 in the afternoon. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. solemn Mass, to be followed by a solemn procession. We invite you to participate in the said Novena Masses and be one with us in expressing our devotion to Our Lady of the Rosary of Manaoag. This will be aired live at 102.7 FM Manaoag Dominican Radio. You can also log on to our website at www.aradioportal.com or watch live at www.radiomanawag.com. You can also follow us on Facebook, Manaoag Radio, and on YouTube, Manaoag Dominican Radio FM. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Listen to Manaoag Dominican Radio and watch live through our website at www.radiomanawag.com for the live Mass on air from 6 o'clock in the morning and 11 o'clock in the morning every day and 5 o'clock in the afternoon from Monday to Friday and 4:30 in the afternoon every Saturday and 4 o'clock in the afternoon every Sunday. You may also visit the official website of Minor Basilica of Manaoag at www.manawagbasilica.org for the different activities and other announcements. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. Manaoag Dominican Radio. And now back to the music. Take it with a smile, do the best you can, never give up. Jesus will surely help you out. Walk with a smile on your face, never frown, breathe all with peace. Keep your head up high, just follow your dreams, and know that God is always at your side. Life is so beautiful, my friend. Believe me, it's worth living for. Till the end of time, till the end of time. Life is so beautiful, my friend. Believe me, it's worth living for. Till the end of time, till the end of time. That is life to me. Spread your love to the full, give all your best, show them your heart. Let the dawning of a new day fill your life with happiness and love. Life is so beautiful, my friend. Believe me, it's worth living for. Till the end of time, till the end of time. Life is so beautiful, my friend. Believe me, it's worth living for. Till the end of time, till the end of time. Life is so beautiful, my friend. Believe me, it's worth living for. Till the end of time, till the end of time. Life is so beautiful, my friend. Believe me, it's worth loving for. Till the end of time. That is life for me. That is life for me.
That is love for me. That is love for me. That's love for me. That's love for me. That is love to me. When I saw your face, it was like a space in my heart was filled. It's like I knew from the very start that you were every other part of me. And it's like I've loved you since, from the moment when, since time began, you fill my heart. Since time began, and I have loved you since, from the moment when, since time began, yeah, and I have loved you since, from the moment when, since time began. My heart. Hi and hello, this is your friend Father Butz Bombase OP giving you a thought for today. And our thought for today is humility. Some people think that humility goes with being poor, uneducated, or underprivileged. Not so. A beautiful, intelligent, successful person can be humble. Humility is an internal and not external quality. It has to do with what we think of ourselves.
Humility means we are aware that all our talents are unearned free gifts from God, so we do not take personal credit for them. We know the truth about ourselves. Humility is truth. That is the shortest way to define or describe it. A humble person is not worried about fame or a big name. He or she goes without doing job for publicity, whether anyone knows it or not. A humble person is not concerned about popularity, seeing one's photo in the newspaper or hearing one's voice on radio and on television. A humble person praises other people and speaks well of them. A humble person takes correction from others. A humble person does not fight whenever his team loses. On the contrary, he shakes hands with the winners. A humble person forgives a person who has apologized. A humble person often says thank you, even to little children and classmates. Humble people do not show off. They are genuine and honest and sincere. For all of this genius and miraculous power, Jesus was a humble person. He then, I am meek and humble of heart. He could say that without any bragging because it was simply the truth. And humility is truth. And this is Father Butz Bombase OP giving you a thought for today. And our thought for today is humility. 102.7 in a battle that's never seen. Could you be teacher to a mind of confusion? Tell me, what does this all mean? Are you deliverer of an imprisoned feeling in chains? Can you set my spirit free? And just one more question, allow me this question. Could you be Messiah to me? Could you be Messiah to me? Could you be Father to a soul that's been abandoned by a world too busy to hear? Could you be friend to a helpless survivor? Can you take away my fears? I heard them all sharing this newfound conviction in them. Are you all that they make you to be? And just one more question, allow me this question. Could you be Messiah? Please be Messiah to me. Now I've been looking for someone like you, and I'm so tired, I'm tired. I've read every book and I've sung every song. My mind may be right,
but my heart feels so wrong. Tell me, how much farther can my life go along? Which way do the roads lead? Where do I belong? Are you forgiver of our most unknown secrets? Provider of all that I need. Could you be brother, the one who knows better? Would you now stand in the lead when all this is over? All the thunder and lightning in the daylight, just what will I see? The answers to my questions, to all of my questions. Could you be Messiah to me? Could you be Messiah to me? Could you be Messiah? Please be Messiah to me. I've seen the many faces of fear and of pain. I have watched the tears flow plenty from heartache and strain. So if life's journey has you weary and afraid, there's rest in the shadow of His wings. I have walked through the valleys, the mountains and plains. I have held the hand of freedom that washes all my stains. If you feel the weight of many trials and burdens from this world, there's freedom in the shelter of the Lord. I have seen the healing hand of God reaching out and mending broken hearts. Taste and see the fullness of His peace, and hold on to what's breathed out, the healing hand of God. I've touched the scars upon His hands to see if they were real. He has walked the road before me. He knows just how I feel. When you feel that there's not anyone who understands
102.7. Pakinggan po natin si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos. Ngayong Agosto 24, ating pagnilayan ang kwento na pinamagatang pahinga para sa mga anak ng Diyos. Tayo'y mga manlalakbay sa isang mundong masungit, isang lugar kung saan ang mga tao'y nabubuhay sa pagdadakma, hindi sa pagbibigay. Iniisip ng mga tao na kung di mo masusunggaban, sa iba ito mapupunta at mawawalan ka. Sa iyo nakasalalay ang lahat, hindi sa pangangalaga at proteksyon ng Diyos. Ngunit ang lahat bang tao ay ganito? Hindi naman. May kapahingahang naghihintay sa anak ng Diyos ayon sa manunulat ng aklat ng Hebreo. Kailangang makapasok ka sa kapahingahang ito at iwanan ang iyong maligalig na pagpapagal, bagay na konti lang sa atin ang nakakaranas. Maging ang Diyos ay nagpahinga pagkatapos niyang likhain ang sangnilikha. Binabanggit ng manunulat na may kapahingahan na planong ipinagkaloob ng Diyos sa Israel pagkatawid nila ng ilog Jordan at makapasok sa lupang pangako. Ngunit hindi nila ito nakamit dahil sa kanilang kawalan ng paniniwala. Sinabi na may kapahingahan para sa iyo bilang anak ng Diyos, isang bagay na matatamasa mo kahit nasaan ka at anuman ang nangyayari sa ating mundo. Madalas na nakakalimutan natin ang ilang mahalagang bagay tulad ng mga ito. Una, maaaring mangyari sa iyo bilang anak ng Diyos nang hiwalay sa kalooban niya. Ikalawa, may mga partikular na pangako ang Diyos para sa proteksyon at pangangalaga ng mga sariling anak niya. Ikatlo, maaaring hindi ka malilihis sa mga hamon ng buhay. Ngunit may pangako na ang pastol ng iyong kaluluwa ay kasakasama mo habang tumatawid ka sa madilim na lambak. At ikaapat, may tahanan ka sa langit magpakailanman na inihahanda para sa iyo ng Diyos. Hindi lahat ay nakadepende sa iyo, kundi sa ginagawa ni Kristo na inililipat niya sa iyong account at binibigyan ka ng mga spiritual na pagkukunan ng kailangan mo para makapag-relax, mabuhay at makapagpahinga. Lord, help us to live our lives as a channel of your grace for others who need it. Help us to live our lives to live it for others as well, not only to glorify your name, but to live your words as our way of life. Ito po ang inyong lingkod na si kasamang JT para sa pang-araw-araw nating gabay sa buhay. Atin pong napakinggan si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos sa inspirasyon ni Harold J. Sala. Dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Good morning! Each day is an opportunity to pick it up and make this beautiful day the best day of your life. So good morning to you, our beloved listeners. Good morning!